Shwe, daming barado na naman ang Poso Negro sa compound. Bilisan mong ayusin. See? Damn it. Pakidiretso na rin sa East Zone. Patrolyahan mo ulit para sa akin. Mamayang gabi, ikaw muna mag-duty, ha? Buong gabi akong nagmahjong kahapon. Antok na antok pa ako. Aalis na ako ngayon. Bilisan mo na. Ako nga pala si Shwe Damin. Isang hamak na taga-probinsya, puro sablay sa buhay. Walang bahay, walang sasakyan. Nagtatrabaho bilang guard sa pinakasosyal na village dito sa Jing City. 10 taon na akong ganito. Sige, bilisan mo na. Kung hindi, magrereklamo yung mga residente sa'yo. Opo. Sa loob ng 10 taon, wala akong ginawa kundi magpakasipag sa trabaho. Laging nakikisama sa mga kaopisina at sa mga boss. Para lang hindi ako tanggalin sa tanging trabahong ito. Na nabubuhay ako. Siyempre, ang hirap na makahanap ulit ng trabaho na libre ang pagkain at tirahan, may buwanang sahod pa na 3,500. Sobrang hirap nun. Bukas pa ang swelduhan. May nakita akong bag na gusto ko. Bukas, di ba sasahod ka na? Damn it. We... Si Wang ang boss. Pinapadala ka daw para dalhin ito sa kanya. Si. Si Boss Wang nasa kotse lang daw. Kailangan na niya agad ito. Gets mo? Oo, sige. Tatakbo na ako. Si Dali. Uy, pre. Tanga talaga. Ang galing talaga mang trip ni Boss Wang, no? Hahaha. Boss Wang, ito na po yung hinihingi ninyo. Shwe Damin, ikaw pala yan? Rumeng, ba't nandito ka? Swedamin, ikaw nga talaga. Nagbibiro lang naman ako kanina eh. Pero si Jiang Cheng, pinapunta ka talaga. Ikaw pang ex-boyfriend ko ang nag-abot ng gamit na to sa akin. Ang saya naman. Tinutulungan niyo akong lokohin? Chin Rumeng, di ba ikaw ang nag-text sa akin na kung dadalhan lang kita ng bag magkakabalikan tayo? Ikaw. Paano ka naman napunta sa kanya? Sinabi ko lang na bilhan mo ako ng bag. Di ko naman sinabing magkakabalikan tayo. Tsaka, si Boss Wang nga, pinangakuan na ako ngang isang malaking kondo. Tapos dadalhin pa ako abroad. Bakit ko naman pipiliin ikaw? Loser ka naman. At saka, anong plano mo dito? Alzheimer's ka na ba? Lumapit ka nga dito? Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako? Layuan mo ako? Bakit kailangan siyang paalisin? Mas okay nga, andiyan siya, mas exciting. Pero sa totoo lang, yang babae na yan, hindi mo pa yata nakukuha yan, no? Ang landi mo talaga. Ano to, balak mo ba akong sapakin? Subukan mo. Bakit? Bakit ganito trato niyo sa akin? Dahil ba hamak lang ako? Ginagawa niyo akong parang hayop? Na pinaglalaruan lang? Kapag hindi ko ginawa to, hindi ko mababayaran ang upa ko. Hindi man lang ako makakain. Minamahal naming Yika user, ngayon ang birthday ninyo. Maligayang kaarawan po. Naway maging masaya at maayos ang inyong pamilya. Natatanging serbisyo para sa inyong lubos na kasiyahan. Pero tulad ko, walang karapatang mag-birthday ang mga tulad kong hamak. Yung girlfriend mo, nasubukan ko na, ang bango at lambot. Bukas sa sahod mo, bibigyan pa kita ng dagdag na 200 bonus. May pumasok sa account ninyo na 10 milyon.
Pumasok na sa account ninyo ang 10 milyong piso. Lilin, kanino ang kotse na to? Anong nangyari sa bodyguard na yon? Di ba nagtatrabaho ka bilang OFW nun? Tay, nakipag-divorce na ako kay Mary. Nung hinati namin ang mga ari-arian, doon ko lang nalaman na siya pala ay isang lihim na bilyonaryo. Pinakamayaman sa buong mundo. Grabe. Hulaan mo kung magkano nakuha ko. Magkano? 5 milyong piso. Ay naku, dapat proud ka naman. Dagdagan mo pa ng 3 zero. At saka, nandyan pa yung kay Heikyu. 90% ng minahan ng ginto at langis nila. Tay. Heto, kunin mo. Ito, black gold card ng pamilya Shue. Sa mahalagang panahon, makakapagpatunay ng pagkakakilanlan mo to. Yung nakalagay dito, 10 milyon. Gamitin mo lang kahit kailan mo gusto. Kapag kinulang, tawagan mo ako. Heto nga pala. Tay, oo nga pala. Ako naman, magliliwaliw ako sa buong mundo. Di ko muna madalas makakasama. Bye-bye. Isa, 10, 100. Shui Damin. Itong tingin mo, parang may lamig na dala ah. Wait a minute. Magpakulo ka nga ng tubig. Uhaw ako ngayon. Darating si Boss Wang mamaya para sa meeting. Maghanda ka na dali. Hey! Uy, teka. Shui Damin. Nasisiraan ka na ba? Kalma lang ako ngayon. Swedamin, lumapit ka dito, dali. Late ka na naman. Mababawasan ang kalahating buwan ng sahod mo. Ano ba, kagabi ba, natulog ako kasama ang babae mo? Kagabi, buong gabi kang balisa, di ka makatulog. Grabe, ang sarap ng babaeng yon. Nakatulog ko na siya, tapos ikaw naman, hindi ba pareho lang yon? Tumahimik ka nga? 1 buwan lang ako dito. 3,000 pesos lang ang sahod ko. Hindi ako nandito para tiisin ang ugali mo. Yang si Chin Rumeng, ang malanding yun. Ayoko na sa kanya. Kung uulitin mo pa yung pagpapasikat mo sa akin, hindi kita patatawarin. Swedamin, nagpasiklab ka sa taas. Papatayin kita. Boss Wang. Anong rules? Ayoko na, magre-resign na ako. Shuedamin, sa oras ng trabaho, saan ka ba pag-alagala? Bahala ka na. Ayan. Baliw ka. Grabe, sobrang baliw mo. May kailangan ba si Wanying? Damn. Birthday ko ngayon. Hindi mo naman nakakalimutan, di ba? Pumunta ka sa Tianyun Hotel ng tanghali para kumain. Nagpa-reserve na ako ng mesa. Parehas tayo ng birthday, di ba? Paano ko naman makakalimutan yon? Sige, sabihin mo na, anong gusto mong regalo? Ngayon mo lang naalala, bibilhan mo ako ng regalo ah. Late ka na. Gusto ko ng eroplano. Bibilhan mo ba ako nun? Sige na, wag na masyadong magdrama. Basta dumating ka, okay na yon. Sige, pupunta talaga ako. Gusto mo talaga ng eroplano? Lumaki ako, maliban sa pamilya ko, si Wanying lang ang kaibigan ko. Hindi ko naman kayang bumili ng eroplano, bumili na lang ako ng kotse para sa kanya. Hello, sir. Anong klaseng kotse ang hanap mo? Rumeng, kung gusto mo pa ring makasama si Shuedamin, tingin ko, buong buhay mo, hindi ka makakasakay sa mga ganitong kotse. Oo nga. Siyempre naman. Boss Wang,
Gusto ko talaga tong kotse na to. Gusto mo ba subukan dito? Gusto ko nga. Hey. Grabe, parang natapakan ko yata ang tae pagkakalabas ko ng bahay. Ano po ang pinakamahal niyong kotse dito? Alin po sa mga kotse niyo? Ang pinaka-top of the line? Pasensiya na po, sir. Ang tindahan po namin ang pinakamamahaling 4S shop dito sa syudad. Ang mga kotse po dito, nagsisimula sa 300,000. Pagdating naman po sa pinakamahal namin. Ngayon kasi, kaibigan ko birthday niya. Gusto kong pumili ng sasakyan, pampa-birthday gift ko sa kanya. May maire-recommenda ba kayo? Naku, grabe naman. Pwede po ba kitang tanungin, sir? Ano po ang pangalan ninyo? Saktong-sakto, meron kaming isang kotse dito na nag-special promo ngayon. 1 million na lang siya ngayon. Interesado po ba kayong tignan? Sige, yan na lang ang kukunin ko. By the way, ang apelido ko ay Shue. Hey, Shue boss. Shue, boss. Pasok po kayo sa loob. Shue, boss. Pasok po kayo sa loob. Shwe daming. Grabe, itong walang kwentang simp na to. Paano pa siya nakasunod dito? Tara na, tignan din natin. Ha. Shue daming. Hinahanap nga kita eh. Hindi ko akalain na ikaw pa ang lumapit. Oh, bakit? Gusto mo bang bugbugin ulit? Ano ba tong lugar na to? Sigurado ka bang nababagay ka dito? Kung nakakapasok ka, bakit ako hindi? Bumibili ako ng kotse. Pumili ng kotse? Shwe daming. Tignan mo mabuti ang mga logo ng kotse dito. Sa tingin mo ba may kaya kang abutin dito? HQ, boss. Shue, boss. Gusto niyo po bang mag-test drive? Oo naman. Shue, boss. Dito po tayo. Ano raw? Gusto niya talagang subukan pa. Baby, tara. Mag-test drive din tayo. Ma'am, itong kotse na to, 300,000 ang halaga. Pinaka-top of the line to. Kamusta? Nagustuhan mo ba? Gusto ko. Si Boss Wang talaga ang pinaka-the best sa akin. Buti na lang sa kanya ako nagdesisyon. Kung kay Shwe daming ako sumama, habang buhay siguro hindi ako makakasakay sa ganitong kagarang kotse. Lamborghini, test drive na. Bilisan, linisan ng runway. Wow! Ito na nga ba yung limited edition na Lamborghini? Ito ang pangmalakasan ng shop na, to, sino kaya makakakuha nito? Shwedamin. Impossible. Paano magiging si Shwedamin yon? Shwedamin, sino nagsabing pwede mong imaneho ang sasakyan na to? Kung masira mo to, kaya mo bang bayaran? Pirmahan mo na lang ang kontrata. Sir Shu, ito ang kontrata para sa pagbili ng sasakyan. Itong Lamborghini na to, ang kabuuang presyo ay 1 milyon. Kailangan mo lang maglagda dito at ayos na. Manager Giasira ka ba? Ang taong yan kakakatanggal lang sa trabaho. Sa tingin mo ba, makakahugot siya ng 1 milyon? No. Hindi ka naman siguro naniniwalang may pambili talaga siya, di ba? Naniniwala ako. Wag kang magpapaloko sa kanya. Shwe damin isa lang siyang hampas lupa. Ilang taon din kaming magkasama. Kahit minsang pakainin ako sa sosyal na resto, nagtitipid pa. Ang tagal bago makabuo ng pambili. Tapos ngayon, kaya na niyang bumili ng ganitong kamahal na kotse? So lahat ng naging totoo kong effort at pagmamahal, ganito mo lang pala tingnan? Sina niya? Itong card na to, noong nagtrabaho siya rito, ibinigay yan. Araw-araw 5,000 lang ang pwede niyang gamitin. Kahit i-max out mo pa, di aabot ng 1 milyon. Mali pala ang nakuha ko. Ito ang gamitin mo. Supreme Card. Supreme Card. Ano ba ang Supreme Card? Iyon ang pinakamataas na klase ng card ng bangko ng Huago. Walang limit ang pwedeng utangin. Yung kaibigan ko na boss ng public company, hindi man lang naaprubahan, pero siya meron. Okay yata yan. Swedamin alam kong nasaktan ka ng hiwalayan kita. Pero hindi mo naman kailangang maglabas ng peking card para lang magyabang, di ba? Malagumpay ang transaction ng card. Wege, eto po ang card ninyo. Paano naman mangyayari yon? Ito namang card na ito, obvious naman na peke. Shwedaman, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Saan ako kukuha ng pera? Wala kang pakialam. Oo pala. Itong sasakyan na to,
Para to sa kaibigan ko. Regalo ko sa birthday niya. Mamaya, pakibalot na lang ng maganda ang susi ng kotse. Opo, Swegash. Swedamin, paano ka nagkapera ng ganito kalaki? Tapos sinabi mo pa kanina na bibilhin mo. Itong kotse na to para iregalo sa isang tao. Wala kang pakialam. Ang totoo niyan, balak ko sanang bumili ng eroplano, regalo ko sana yon sa kaibigan ko. Pero mahirap bumili ng eroplano, kaya kotse muna ang binili ko para sa kanya. Eroplano? Ginastos niya ng 1 milyon para lang sa isang sasakyan bilang regalo? Kung hindi ko lang siya hiniwalayan, edi sana lahat ng to akin na. Swege, dito po tayo. Daman, Rumeng, anong ginagawa mo? naging curious lang naman ako. Paano kaya naging mayaman si Shwedamin? Hindi naman siya mayaman. Ordinaryong empleyado lang yun dati. Sigurado ako, yung pera na yan, hindi malinis ang pinanggalingan. Swege, salamat po sa suporta niyo sa trabaho ko. Itong kotse po, kayo po ba ang... Magdadala ngayon, no? Ikaw na magharap, isend ko sa iyo ang address. I-park mo na lang sa harap ng bahay. Opo, Swege, ingat po, Swege, ingat po, Swege, ha? Shwedamin, nagsalita ka na naman ng sobra? Pero pag nakita mo yung regalo ko sa'yo, siguradong matutuwa ka hanggang sa langit. Wanyang, alam mo ba, nakita ko sa baba ang sobrang astig na sports car. Tingnan mo. Oh, pogi nga siya. Ay, tama pala, Chuchu. Nakita mo ba si Damin? Wala. Yang relo mo, huwag mong sabihing ibibigay mo sa kanya yan. Oo nga. Ang tanga mo naman. Yang relo, ilang deslibo yan? Siya isang gwardya lang. Bagay ba sa kanya ang ganun kagandang relo? Tsaka, siya ba? Nag-prepare ba siya ng regalo para sa birthday mo? Siguro. Baka nag-prepare rin siya. Kahit nag-prepare pa siya, siguradong mura-murang kalakal lang sa bangketa yon, mga ilang daan lang. Lugi ka, di ba? Sa regalo, mahalaga ang effort at intention. Hindi naman sa presyo. Ikaw talaga, masyado kang tanga. Ang dami-dami nating classmates na matitino at gwapong lalaki, di mo pinapansin. Si Shwedamin pa talaga ang nagustuhan mo. Ay, Chuchu. Sige na lang sana yung pagpalo mo sa kotse niya. Pero bakit naging friends pa kayo ng owner? Pag ganyan ang encounter mo sa rich, pogi at mayaman, dapat proactive ka talaga. Kaso wala yung may-ari nun. Tao lang niya yung nagmaneho. Pinilit ko pa talagang magka-add sa friends. Oh, ayan oh. In-accept na ako. Wanyang, Daman, nandito ka na pala? Halika, dito ka umupo. Shwedamin, ha? Akala ko after nang nangyari kahapon, hindi ka napapasok ngayon. Anong nangyari? Kahapon, si Shwedamin, siya mismo ang nag-abot ng kondom sa dati niyang girlfriend at boss. Itong balitang to, nagkalat na sa buong kumpanya. Eh di ba, siya nga ang typical na kawawa. Niloko, parang expected na, wala namang bago doon. Di ba? Wala nang magsalita. Klaro namang yung kanyang boss niya talaga ang may sala. Damen, yung babaeng yun, kung naghiwalay kayo, hayaan mo na. Hindi naman sayang yun kahit kaunti. walang dahilan para panghinayangan. Wanying, maupo ka na dali. Pero alam mo, may mga taong kapag nagkamali, kailangan nilang pagbayaran yon. Pagbayad pa talaga? Sino bang hindi nakakakilala sa ugali mo? Malay mo, pagkatapos ng ilang araw, ikaw pa rin ang aabot at hihingi ng balikan sa kanya. Ang daldal mo ngayon, ha? Para kang galit kanino. Etong batang to, ang titig niya, bakit kakaiba ngayon? Parang nakakatakot. Hindi gaya dati, ha? Ngayon ang birthday ko. Huwag na nating pag-usapan yung mga problema. Mag-toast na lang tayong lahat. Tama. Ngayon ang birthday ng pinakamagandang si Meng sa batch natin. Mag-toast tayo lahat para sa kanya. Maligayang kaarawan sa kanya. Maligayang kaarawan. At syempre, damin din. Tagayan natin para sa ating dalawa. Maligayang kaarawan sa atin. Maligayang kaarawan. Wanging, maligayang kaarawan. Salamat. May inihanda rin akong regalo para sa birthday mo. Maligayang kaarawan sa'yo. Ako rin meron. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Salamat sa lahat. Pasensya na talaga, Shwedamin. Nakalimutan kitang ipaghanda. Nakalimutan ko rin. Kasi naman, sabay pa kayo ng birthday ni Wan Ying. Mas maganda nga na sabay eh. Kita mo, tayong magkakaklase. Ngayon, sino pa bang hindi? Tagumpay na sa buhay? Kung gusto mag-dinner kasama tayo, hindi madaling mangyari yan, no? Shwedamin, kaming lahat may handog para kay Wan Ying. Para sa birthday niya. Ikaw, ano inihanda mo? Baka naman masyadong simple, nahihiya kang ipakita?
Yung mga dala nyo, kumpara sa dala ko, grabe. Sobrang simple lang sa inyo. Ito ang regalo ko sa'yo para sa birthday mo. Maligayang kaarawan. Salamat, Wan Ying. Alam ko na magugustuhan mo talaga ito. Tara, kain na tayong lahat. Sandali lang, Shwedamin. Binigyan ka na ni Wanying ng napakamahal na regalo. Hindi naman siguro wala ka talagang ihahandang kapalit, di ba? Siyempre, may inihanda naman ako. Bakit ayaw magliyab nito? Saan mo ba nabili ito? Parang sa bangketa lang Pero ang ganda nito Sino nagsabi sa'yo na lighter yan? Wan Ying, itong kotse, nakaparada lang sa harap mismo ng hotel. Kotse? Shwedamin, alam mo ba kung anong brand ng kotse ito? Lamborghini to ha. Tingnan mo yung itsura, malamang limited edition o collector's item yan. Lagpas 1 milyon ang presyo niyan. So? Kaya nga, kahit na magaling magpanggap ang tao, hindi naman siguro sila ganoong katanga na gagamitin tong susi para lokohin ang iba. Dahil sa buong Jiangcheng, konti lang ang may ganitong kotse. Regalo ko to kay Wan Ying, wala kang karapatang hawakan to. Shwedamin, grabe ka talagang magpanggap. Nakakawalang gana ka na, promise. Tama na, Chuchu. Isipin mo na lang model car yan. Sa tingin ko, ang ganda naman niya eh. Salamat, Damon. Nagustuhan ko talaga. Itong regalo mo. Basta gusto mo. Masaya na ako. Dahil naibigay ko na ang regalo ko, nakikita ko namang ayaw nila ako dito. Mauuna na ako. Damon. Wan Ying, nahuli ko kasi siya kaya napahiya siya. Bakit mo siya hinahabol? Chuchu, sa tingin mo, totoo ba? To o peke? Sakto. May nakaparadang Lamborghini sa labas. Tingnan mo lang yung kotse na yon, malalaman mo kung gaano talaga kapeke itong susi. Tingnan mo, yan ang sinasabi ko. Grabe naman, Diyos ko. Yan talaga ang milyong-milyong halaga na kotse. Ang tagal ko na rin nabubuhay. Pero ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan. Tigil ka diyan. Huwag kang gagalaw dyan. Ikaw ba si Shwedamin? Ako nga. Magandang araw, Ginoong Shwe. Magpapakilala lang po ako sandali. Ako po si Xiaohai. Ako ang chairman ng Commercial Street na 2. Ngayon po, nandito ako para pumirma ng renewal contract. Sabi ng anak niyo, kayo na raw po bahala sa pagpirma. Itong Commercial Street na to, sa pamilya Shwe rin po to. Tama po. Pati rin po tong Tianyun Hotel. Sa pamilya Shwe lahat yan. Hey, nakita mo na si Xiaohai, di ba? Ako naman, busy dito. Kaya ang mga ganitong maliliit na negosyo sa Commercial Street, hindi na ako lumalabas para riyan. Naipasa ko na kay Xiaohai. Simula ngayon, lahat ng negosyo natin sa Huago, ikaw na ang bahala diyan. Ayos lang. Paano ba pipirmahan? Hiniprint pa yung kontrata. Saglit lang po, Ginoong Shwe. Kukunin ko lang po agad. Sandali lang, teka lang. Nasa labas lang ang kotse ko, sa harap ng hotel. Mamaya, sa harap tayo magkita. Ang astig talaga ng kotse na yon. Wan Ying, nakapagmaneho ka na ba ng ganyang kotse? Hindi naman siguro talagang regalo yan sa'yo ni Shwedamin, di ba? Nakakainggit naman. Sige, gamitin mo agad. Paano naman mangyayari yon? Kung si Shwedamin ang bumili ng kotse na yan, ako si Lin Chuchu, magtatrabaho na lang ako sa kanya bilang kasambahay, kahit agaling pa. Paano nangyari yon? Totoo bang kay Damin talaga yung kotse? Grabe, seryoso ka ba, big boss lady? Susubukan mo talaga? Luxury car yan na aabot sa milyon ang halaga. Si Shwedamin yan. Kahit magtrabaho siya buong buhay niya, hindi niya pa rin mabibili yan. Sige na, tama na. Huwag na nating tignan. Tara na. Uy, lakad na. Wan Ying. Shwedamin, grabe ka talaga. Nakakahiya ka na. Bumalik ka pa talaga dito para lang kunin yung relo? Hindi ako dumaan lang para dito. May kausap akong business, napadaan lang din ako.
Business meeting ha? Kung kunin mo na lang sana yung relo, kunin mo na lang. Bakit kailangan pang magpa-impress? Oh, tama rin naman. Tsaka second hand lang naman yan, pwede pa ring ibenta ng mahal. Regalo sa akin ni Wanying Tong Relo. Kahit magkano pa ang halaga niyan, dadalhin ko pa rin to. Alam ko namang dahil lang talaga sa relo kaya bumalik ka. Iabot mo nga sa akin? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Bakit ka mo? Dahil ikaw, nagregalo ka pa kay Wanying ng peking susi. May mukha ka pang kumuha ng mahal na regalo na ganyan? Sino nagsabing peke? Nandoon sa baba yung kotse? Kakagaling lang naming lahat mula sa labas. Si Wanying, hindi pa sumuko at sinubukan pa rin. Ano naging resulta? Yung kotse hindi man lang umandar o nag-respond. Baka naman, masyado lang kayong malayo noong tinry nyo. Sige na, Damon. Huwag mo na silang patulan. Totoong regalo ko talaga sa'yo to? Sasakyan na milyon ang halaga? Ikaw, regalo mo sa akin? Huwag mo akong bulahin. Paano kung totoo nga? Kung totoo nga, ibibigay ko Talaga? Ako. Tamang-tama, interesado naman ang lahat. Sabay-sabay tayo bumaba para tignan. Hindi ko talaga kaya yung pagiging pakul mo. Okay, sa pagkakataong ito, isasama na natin ang mismong tao. Tingnan natin mamaya kung paano siya mapapahiya. Tara. Meng, miss, ikaw na. Pindutin mo na. May mga tao talagang gusto mapahiya. Dapat tulungan lang natin sila. Daming. Kung hindi gumana yung kotse ngayon, huwag mo kaming sisisihin kung masaktan ang mukha mo. Paano kung gumana? Daming, Chuchu, huwag na kayong mag-away. Lahat tayo dito magkakaibigan. Huwag tayo magkasamaan ng loob. Sino ba namang magkakaibigan sa kanya? Isang ordinaryong tao lang, ni hindi nga kayang bumili ng van. Yung pinakaayaw ko talaga, yung mga nagpapanggap na mayaman. Wanying, dapat makita mo ng malinaw ang tunay niyang ugali. Wanying, pindutin mo na. Bilisan mo, pindutin mo na. Daming, ikaw ba talaga bumili ng kotse na to? Siyempre. Ayos. Natanggap ko na ang pinaparamdam mo. Naniniwala ako, palang araw, makakapagbigay ka ng totoong sasakyan sa akin. Ngayon, hindi ko muna pipindutin. Wanying, bakit mo pinagtatanggol yung walang-wala na yan? Ay, Chuchu, hindi ba birthday ko ngayon? Huwag na natin sirain ang mood ng lahat. Pasok na tayo. Hindi pa nga naihain ang cake. Sige, dahil kay Wanying na lang, lilipas muna kita ngayon. Paano yun possible? Uy, umilaw yung ilaw ng kotse. Damon, ito. Diba dati ko pa sinasabi sa'yo? Etong kotse, regalo ko to sa'yo para sa birthday mo. Tara, tingnan natin. Hindi mo ako niloloko? Halika na, sakay ka na. Paano naging possible yon? Si Shue Damin, na mahirap lang naman, nakabili ng kotse na 1 milyon? Imposible. Hindi talaga posible yon. Oo nga. Meron akong number ng may-ari ng kotse. Shue Damin. Ngayong araw na to, tiyak na mabubuko kita. Miss Lin Chuchu, pakisuyo naman, next time na magpapapicture ka, kasama ng kotse ko, lumayo-layo ka naman ng konti. Hindi ko kasi gusto, yung babaeng malandi. Itong kotse, sa'yo ba talaga to? Sa istriktong pananalita, ngayon, hey, wanting not to. Tumigil ka nga sa pagbibiro. Saan ka kukuha ng ganitong kalaking pera? Ay naku, gusto ko lang sanang makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Hindi ko inakalang magiging malayo ang loob nyo. Si Nanga, aminado na ako. Ibubulgar ko na lahat. Yung anak kong babae, pinakamayamang tao sa mundo, isa akong bilyonaryo. Anak mo? Pinakamayaman sa buong mundo? Hindi naman siguro, ang dami mong napapanood na short drama. Mukhang may larong nangyayari. Gito. Kalma lang. Unang-una, i-exclude natin na ang kotse na to kay Shue Damin talaga. So,
Sino sa atin ang may kakayahang bumili ng gantong kotse? Hindi eh. Dapat kinukonsider mo muna yung tamang sagot, di ba? Big boss sa finance. So hi. Oo nga. Siguradong siya nga. Jwedamin? Ngayon ba nakita mo si Chairman Xiao? Oh! Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang kotse na ito ay pagmamayari ng malaking tao sa mundo ng finance. Xiao Hai. At ikaw, driver ka lang niya. Mali. Hindi ka pa nga kwalipikadong maging driver niya. Swedamin, ninakaw mo pala ang kotse ni Xiao Hai. Oh. Sa itsura niya na ubod ng hirap, kahit 10 henerasyon niya, hindi niya mabibili ang kotse na ito. Kayo. Nasira ba ang ulo nyo? Nakaisip kayo ng ganitong kwento? Wanying, lumabas ka na, Dali. Chuchu, anong nangyari? Swedaming, nagpalpak siya ng malala. Ang kotse na ito, pagmamayari ni Xiao Hai. Kung malaman niya na ginamit mo ang kotse niya nang walang paalam, grabe ang mangyayari. Hindi nga? Seryoso? Ano ngayon ang gagawin natin? Wang Ying, hindi mo alam. Sa totoo lang, itong hotel na ito, pati ang financial street na ito, hindi talaga kay Xiao Hai. Si Xiao Hai ay tagapamahala lang. Swedamin, manahimik ka na lang. Kung gusto mong mamatay, wag mo kaming idamay, Wanying. Umalis na tayo. Narinig ko na ang kay Xiao Hai. Sobrang grabe ang mga galawan niya. Pag di pa tayo umalis ngayon, late na talaga. Paano si Damin? Bakit mo pa siya pinoproblema? Nagpasikat siya. Wala tayong kinalaman. Bakit tayo ang magsasakripisyo? Wanying, bilisan mo, alis na tayo. Mga kaibigan, ang bilis mong nagmamadali. Saan ka pupunta? Xiao Chairman, talaga palang pumunta kayo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi po. Siyempre hindi naman po ganon. Itong kalye na to, pati ang buong Tianyun Hotel, lahat po yan sa inyo. Siyempre pwede kayong pumunta. Basos. Sino nagsabi sa inyo na ang hotel na ito at ang buong business street na ito ay sa akin? Itong mga ito, lahat yan ay sa taong nasa likuran nyo. Papatay na tayo nito. Si Xiao Chairman siguradong narinig na kanina si Shwedaming ay nagsalita ng walang respeto, kaya pumunta siya para pagalitan tayo. Xiao Chairman, kayo po, pumunta para hanapin si Shwedaming, tama ba? Tama. Kung hindi ko siya hahanapin, sino pa ba ang hahanapin ko? Ayos na yan. Hindi namin talaga siya kilala. Hindi talaga kilala. Oh. Wala talaga kaming koneksyon sa kanya. Walang koneksyon talaga. Xiao Chairman, kung gusto ninyo, ako na lang ang hanapin ninyo. Ang mga ito, walang kahit anong kinalaman si Daming dito. Ako ang hanapin nyo? Oh, Hindi niya dapat hanapin ikaw. okay lang. Taga Meng family ako. Hindi nila ako kayang galawin. Unahin niyo nang pumasok at hintayin ako, maya-maya papasok ako para hanapin kayo. Ang bagal niyong maglakad, bilisan nyo. Sir Swe. Magaling ang pagkakakilos mo? Pero, kung hindi sila naniniwala sa pagkakakilanlan ko, hindi na kailangang sabihin pa sa kanila. Salamat Sir Shue. Oo nga pala. Kung sa mga susunod na araw may kailangan kayo sa Financial Street, pwede kayong tumawag diretso sa akin. Hindi ba sinabi ko na sumama ka kina Chuchu na sila muna ang umakyat? Bakit nandito ka? Damon, hindi ako mapalagay para sa'yo. Siya nga pala, si Xiaodong, hindi ka naman niya pinahirapan, di ba? Ay siya, mabait naman siya talaga. Hindi niya ako pinahirapan. Hindi ako naniniwala. Damon, ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba sinabi ko na sa inyo, ang anak kong babae ang pinakamayaman sa mundo? Dito sa mundo, wala akong bagay na hindi kayang bilhin. Lalo akong hindi naniniwala. Kita mo, sinabi ko na nga sa'yo ng tapat hindi ka pa rin naniniwala. Ay, kanina sabi mo, basta't yung Lamborghini ay bigay ko sa'yo, ibibigay mo sa akin. Iyon ba ay ibibigay mo ngayon o ibang araw pa?
Ibibigay ko. Sige. Ibibigay ko ngayon. Yung sinasabi mong ibibigay? Ito na ba yon? Oo naman. Ano pa ba? Sa totoo lang, ako. Hello. Siya, alam ko na. Damon, pumunta na sina Chuchu sa KTV. Sasama ka ba? Birthday mo ngayon? Sasamahan kita ng matagal. Sabay na ring silipin kung ano na ang lagay ng Financial Street sa pamamahala ni Xiaohai. Wang Ying, bakit dinala mo pa siya? Sweramin, nakakainis ka na ah. Sinundan mo pa kami dito. Hanggang kailan mo pa ba ako guguluhin? Lin Chuchu, sinadya mo ba? Natawagin silang dalawa para inisin ako. Tama ba? Paano ka ba makipag-usap? Itong Empire KTV, ari-arian ito ng pamilya Wang. Si Boss Wang nandito para mag-enjoy. Hindi ba't natural lang? Pero ikaw, nakakapal ng mukha mong sumama dito. Sobrang extra mo na. Kaibigan ko si Damon. Kaya tama lang na nandito siya. Sina, wag na nating pag-usapan ang mga di masayang bagay. Miss Meng, araw mo ngayon. Tagay ako para sa'yo. Pasensya na, hindi ako umiinom. Wang Ying, mataas ang posisyon ni Boss Wang. Pinsan siya ni Chairman Xiao. Pinsan ni Chairman Xiao. Yung tungkol sa test drive kanina, alam na ni Boss Wang lahat. Pinaako niyang tutulungan tayo. Mag-uusap sila ng pinsan niya para sa atin. Si Shuai namin ang hahabulin. Problema lang ng iisang tao. Sabi ko na nga ba, paano ka magkakapera para bumili ng kotse? Tumutulong ka pala sa kuya ko. Kapag nalaman ng kuya ko na ginagamit mo kotse at pera niya, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa'yo. So si Damon nagtatrabaho pala kay Xiaohai. Kaya pala hindi siya nahirapan kay Xiaohai. Ako rin, curious ako. Kung malaman ng kuya mo na ganyan ka magsalita sa akin, ano kayang gawin niya sa'yo? Anong sinabi mo? Sweramin, pwede ba tigilan mo na yung pagpapanggap mo? Nakakahiya ka na talaga. Dati kahit mahirap ka, pero kahit papano, disente ka. Pero tingnan mo ngayon, itong sarili mo, nagpapakitang gilas lang, hangad mo lang puro kayamanan. Alam mo ba? Sobrang tanga mo na talaga. Tama na. Kaibigan ko si Damon. Hindi ko hahayaang pagsalitaan mo siya ng ganyan. Sino ka ba sa buhay ko? Sina, wag na nating pag-usapan yung nakakasukang bagay na yan. Araw ng kapanganakan ni Miss Meng ngayon. Mag-toast tayo. Maligayang kaarawan sa'yo. Hindi ako umiinom. Hindi ka umiinom? Nung birthday celebration, uminom ka naman Wang Ying, si Wang ang ayaw natin mabangga. Uminom ka na. Hindi mo ba narinig si Wang Ying? Hindi siya umiinom ng alak. Shuai Damin, nag-aabot ako ng inumin kay Miss Meng. Ba't ka nakikisawsaw? Wang Shen, sinasabihan na kita. Kung gusto mong mangaliwa, bahala ka. Pero kung susubukan mong pag-interesa ng kaibigan ko, hindi ako papayag. Sige, sabi mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka na bang takot mamatay? Shuai Damin, hinahanap mo talaga ang gulo. Putang ina, sino ang nagkakaloko dito? Sino ang nagwawala dito sa Empire Grand Co? Boss Wang, ano to? Gusto mong sirain ang lugar ko? Ganun ba? Kuya Long, hindi. Nagkaka-misunderstanding lang. Yung mga bata sa baba, medyo wala pang alam. Pakiusap, huwag mo sanang ibalita kay kuya ko. Si Boss Xiao mismo naglabas ng utos para sa buong Financial Street. Simula ngayong gabi, bawal na raw ang gulo o ramble. Parang ginagawang kababuyan tong lugar ko sa harap ng lahat. Kuya Long, wala akong ibig sabihin na ganyan. Kuya Long, hindi ko kayang gawin yon. Maglalabas ako ng 50,000. Para sa inyo, magpakain, mag-inuman tayo. Huwag mo lang ipapasabi kay kuya ko. 50,000. Sige. Dalhin mo mamaya sa opisina ko. Walang problema. Siguradong sigurado talaga. Tara na.
Kuya Long, dahan-dahan po. Buti na lang at walang nangyaring masama. 50,000. Kasalanan mo to lahat. Sinasabi ko lang sa inyo, kayo ang magmamanihala sa 50,000 yan ha? Walang kinalaman sa akin. Boss Wang, kami. Boss Wang, lahat ng ito ay dahil kay Shue Damin. Itong 50,000, dapat siya ang magbayad. Shue Damin. 50,000, walang problema. Pero kung malaman ng kuya ko ang tungkol dito, babagsak ka. Hindi pa sigurado kung sino ang babagsak, ikaw o ako. Mas mabuti pang bilisan mo, hanapin mo si Xiao Hai, sabihin mo sa kanya na si Shue Damin ay nandito lang, naghihintay. Shue Damin, sa ganitong sitwasyon, nagmamalaki ka pa rin. Alam mo ba kung sino si Chairman Xiao? Sa Jiangcheng, parang hari siya dito. At nagawa mong ipatawag siya para makipagkita sa'yo? Shue Damin, sinusabihan kita, ako? Shue Damin, nababaliw ka ba? Nagawa mong galawin si Boss Wang? Sinabi ko na, ipatawag mo si Xiao Hai. Nagmamalaki ka pa rin. Shue Damin, hinahanap mo ang kamatayan mo. Shue Damin, kung sasaktan mo ako, hindi ka palalampasin ng kuya ko. Ayaw mong tawagin siya, tama? Ako na ang tatawag. Xiao Hai, bibigyan kita ng 3 minuto sa Imperial KTV tayo magkita. Isa pa, ayoko nang makita. Ang taong si Wang Xin. Oh, alam ko na. Kakauwi ko lang galing bakasyon. May nangyari na ba agad? Isang mayaman na spoiled ang gumawa ng problema. Napikunan si Shueya. Sabi ni Shueya, ayaw na niyang makita ang taong yon. Masyado pa ring mabait si tatay. Dapat sana pinabagsak na niya at pinabankrupt sila. Bakit? May problema ba? Yang mayamang bata na yan, pinsan ko siya. Ah, kaya pala ganun. Kayong pamilya Xiao, nagkaroon kayo ng ganung klaseng anak? Kaya hindi nyo rin maikakaila ang kasalanan nyo. Bukas magpapadala ako ng tao para kunin ang negosyo ng pamilya Xiao. Lumayas ka na. Oh. Damin, totoo ba? So, talagang tinatawagan mo si Xiao Hai? Paano mangyayari yon? Security lang siya. Paano naman niya makikilala si Boss Xiao? Shue Damin, huwag mo kaming idamay sa problema mo. Lin Chuchu, hindi ka naniniwala, ganun ba? Ayos lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pipiliin mo ba na manatili sa amin o lilipat ka sa kanya? Chuchu, naniniwala ako kay Damin. Sige, Shue Damin, ang yabang mo talaga. Hintayin mo, tatawagin ko mga tao ko. Tingnan natin kung paano kita tatapusin. Ikaw, inutil ka. Hintayin mo na lang kamatayan mo. Damon, anong gagawin natin? Ang lakas ng impluensya ni Boss Wang. Kung totoong may darating silang tao, Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang bilis mo naman. Hindi ko naman in-order tong mga to. Miss Meng, pasensya na po talaga. Nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaintindihan kanina. Eto po, maliit na bagay galing sa akin. Sana tanggapin niyo po. Anong nangyari kay Kuya Long? Parang biglang nag-iba siya. hindi ko rin alam eh. Sorry. Pasensya na. Xiao Dong, mamaya mismo pupunta siya para makipagkita sa inyo. See na. See ya. Halika, umupo ka. Umupo na kayong lahat. Mr. Wang, sigurado si Kuya Long sa'yo lang naman nagpapadala ng ganitong karaming regalo. Siyempre naman. Ako naman ang panganay ng pamilya Wang. Kaya natural lang na sobrang galang nila sa akin. Mr. Wang, grabe. Ang galing niyo talaga. Damon, ano bang nangyayari dito? Ganyan lang talaga ang nakita mo. Pasensya na. Ay, hindi nga ba? Shwedamin, alam mo na ngayon ang tunay kong kakayahan, di ba? Talagang, nanood ako ng isang palabas na nagpapanggap lang ang iba na may kapangyarihan. Yung balat ng mukha ng ibang tao, mas makapal pa sa pader ng syudad. Itong bagay na to, si Mr. Wang naman talaga ang nag-ayos.
Bakit ka ba nagpapapansin dyan? Nagkukunwari ka lang ba? Mamaya, pagdating ni Xiaodong, malalaman niyo rin. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na dito agad. Mamaya pagdating ng kuya ko, baka hindi lang tanggal sa trabaho abutin mo. Oo. Totoo lahat ng sinabi ni Mr. Wang. Umalis ka na. Ganito kataas na level ng usapan. Feeling mo ba kasali ka? Huwag kayong magsisisi, ha? Mamaya, huwag kayong umiyak at pakiusapan akong bumalik. Shwe Damin, ikaw ba? Pagkatapos kitang hiwalayan, parang nabaliw ka na, ano? Araw-araw kang nag-iisip, feeling mo kung sino kang malaking tao. Sinasabi ko sa'yo, bumisita ka na lang sa ospital. Baka mamaya magka-demensya ka pa, grabe. Damin, sasama ako sa'yo. Ayos lang. Hintayin mo lang ako dito. Babalik din ako agad. Umalis ka na. Itong matandang ito, grabe magpanggap. Sa totoo lang, mukha siyang palaboy. Akala mo naman, parang malapit nang bumalik bilang bida. Huwag mong banggitin ang matandang walang kwentang yan. Sige, tagay tayo. Si. Gziweye. Ang bilis mong dumating, ha? Ako na muna ang magtatagay bilang respeto. Bakit? Gusto mong protektahan ang kapatid mo? Hindi, Shweye. Eto ang ticket ko, pupunta ako sa Africa. Mamayang gabi aalis na ako. Shweye, maawa ka naman. Bigyan mo ako ng pagkakataon mabuhay para tahimik na lang akong tumira sa Africa habang buhay. Anong nangyayari? Siya? Ako? Hindi ko rin alam kung bakit. Nagawang galitin ka? Totoo talaga. Ibig mong sabihin, si Linlin ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya Xiao ninyo. Tatawagan ko lang sandali. Linlin, bakit kailangan mo pang palakihin ang gulo? Hindi naman ako ginawa ng masama ng pamilya Xiao. Hayaan mo na ang pamilya Xiao. Pero tungkol kay Wang Xin, sundin mo lang ang tamang proseso. Huwag mo sanang gawing trahedya. Tay, sobrang bait mo pa rin kasi. Sa ganyan mong ugali, paano mo paluluhurin ang mga tao mo? Linlin, hindi ba sabi mo sa iyo mo na ipapasa ang mga negosyo dito sa Huagwo? Kaya wala ka nang kailangang intindihin dito. Tungkol kay Xiaohai, ako nang bahala sa kanya. Shwensya. Talagang mana-mana ka kay tatay. May karisma ka talaga. OC, sige, ikaw na ang bahala. Hindi nga. Bakit ka nakaluhod dyan? Tayo na, bilis. Shwensya, para kang ikalawang magulang ko. Simula ngayon, ako si Xiaohai lagi kitang sasamahan na tatapatan. Kahit anong mangyari. Hindi naman ganoon ka-dramatiko. Sige na, ayusin mo na agad ang kailangan mong gawin. Si Wang Xin, grabe kang gago. Ngayon, kahit ka mag-anak, kailangan kong ituwid ang mali mo. Sama ka muna sa akin papasok. Hindi na, salamat. Kakapaalis lang nila sa akin dito. Ano? Sure, Sway. Gagawin ko na po agad. Gago talaga tong hayop na to. Boss Wang, kayo po ba? May gusto kay Meng, ang pinakasikat sa campus namin? Ang ganda talaga ng babaeng yon. Boss Wang, Diyan ka lang muna sa tabi. Sexy. Inuman tayo ng isang tagay para sa'yo. Umalis ka nga dyan? Ang tapang mo, sinampal mo ako. Pero kapag kagaya mo ang babaeng maganda, kahit bubugin mo ako, masaya na ako. Bitawan mo ako. Andiyan na si Damin. Hindi kanya palalagpasin. Matagal na umalis ang gurang ngayon. Sumama ka na lang sa akin. Siguradong masarap buhay mo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Tao po, tulong. Wang Xin? Wang Xin, lumabas ka rito. Kuya Pinsan. Kuya Pinsan, bakit mo ako sinaktan? Hayop ka. Hindi mo ba alam na galit na ang langit sa'yo? Tingin ko, hindi mo na dapat pahalagahan ang buhay mo. Kuya Pinsan, ano ba talaga ang nangyari? Bakit pagdating mo pa lang, buhay ko na agad ang gusto mong kunin? Pinsan mo pa naman ako. Simula ngayon, wala ka ng pinsan na katulad ko. Ang pamilya Wang mawawala na rin. Kuya Pinsan, ano ba talaga ang naging kasalanan ko? Bakit parang may gusto? Lipulin ang aming pamilyang Wang?
Hayop ka. Kung gusto mong mamatay, wag mo naman akong isama. Simula ngayon, ang pamilya Xiao, wala nang kahit anong kinalaman sa'yo. Tao, dalhin yan palabas. Kuya, kahit mamamatay ako, hayaan mong mamamatay akong may linaw. Ano ba talaga ang naging kasalanan ko? Pag-isipan mo mabuti. Pag-isipang mabuti? Pag-isipang mabuti. Baka naman si Longge? Kanina nandito na siya, humingi na siya ng paumanhin. Hayop, pag-isipan mo pa ulit. Sige, isipin mo pa. Kung hindi si Longge, sino pa kaya? Dito sa Jiangcheng, ang tao lang na pinapahalagahan ni Boss Xiao. Hindi aabot ng 5. Pero sa araw na to, wala naman kaming nakita kahit isa. Oo nga. Baka naman si Damin? Ano ka ba, puro kalokohan? Yung tao na tinitingala ni Boss Xiao, hindi naman pwedeng yung inutil na yon. Hindi pwedeng siya yon. Isa lang siya sa mga tauhan ng kuya ko. Sige, pag-isipang mabuti pa. Ako. Pag-isipang mabuti pa. Sige na, wag mo nang isipin pa. Sa susunod na buhay, mag-ingat-ingat ka na sana. Kuya Pinsan, baka nga siya talaga ang tinutukoy mo? Sino ba talaga siya? Nasaan siya? Ipakita mo siya dito. Nagmamakawa na ako sa'yo. Wang Shen. Sinabi ko na, iiyak ka at magmamakaawa kang bumalik ako. Hindi ka pa ba magmamadaling mag-sorry? Sige, nag-sorry ako. Bakit naman ako mag-sorry? Wala naman siyang kwenta. Isang hampas lupa lang. Bakit ko siya kailangan pag-sorryhan, ha? Lakas mo pa rin magsalita ng walang galang Kung hindi dahil sa pagtulong ni Xue Lao, kayong Wang pamilya, at kami, pamilya Xiao, malamang patay na tayo ngayon dito. Wala kang kwenta kahit mamatay ka pa. Tama na. Hindi niya kayang mag-isip ng ganyan. Dalhin niyo na siya. Ayaw ko na siyang makita. Sige, Xue Lao. Dalhin na siya. Gawin niyo ayon sa proseso. Kuya, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako, please. Damon, saan ka ba galing kanina? Anong nangyari? Medyo komplikado to. Sa ibang araw ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Medyo malalim na ang gabi. Hatid na lang kita pa uwi. Hindi na kailangan. May driver na si Papa na susundo sa akin. Sige, ihatid na lang kita sa baba ng building. Xue Lao, yung kilalang big boss sa finance. Tawag niya kay Xue Damin, Xue Lao pa talaga. Xue Damin. Hindi ba parang masyadong pambata tong ginagawa natin? Damon, bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Ayaw mo na ba talaga sa akin? May sakit ka ba? Kung may sakit ka, magpagamot ka na, ha? Sige, binaba ko na ang tawag. Xue Damin, lakas ng loob mo. Sinasabi ko sa'yo, nandito ako ngayon sa ibabaw ng overpass. Kung ibababa mo ang tawag ko, tatalon talaga ako rito. Kung may gusto kang sabihin, bilisan mo na lang. Bakit hindi na lang ako pumunta sa inyo? Para mag-usap tayo ng harapan? Pwede ba yon? Singa nga, maghihintay ako sa bahay. Kung gusto mo talagang maglaro, sasamahan kita hanggang magsawa ka. Pasok ka na. Damin. Anong kailangan mo? Damin, ganito na nga ako kagabi pa naghahanap sa'yo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Hindi ko maintindihan. Qin Rumeng, hindi ba naghiwalay na tayo? Ang tanga mo naman. Paano ko magagawang makipaghiwalay sa'yo? Lahat ng ginawa ko, sinusubukan lang kita. Ibig sabihin, may gusto ka pa rin sa akin? Siyempre naman, sa totoo lang, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Damn, 3 taon na tayong magkasama, pero ni minsan hindi tayo nakapag-usap ng maayos at malalim. Ngayon, hayaan mong magkaroon tayo ng isang bukas at tapat na pag-uusap. Damn, ikaw sa tingin mo, dahil sinabi mo na rin lang, edi gawin na natin itong totoo at tapat na pag-uusap. Halika na. Damon, sobrang saya ko talaga.
Ay oo nga pala, Damin. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo itong isang bagay. Paano ka biglang naging ganun kayaman? Bumalik ka ba sa akin? Dahil sa pera ko? Siyempre, hindi ganun. Nagtatanong lang naman ako, curious lang. Paano ka biglang nagkaroon ng pambili? Nang higit 1 milyong sports car? Yung kotse ba na yun? Yung kotse na yun, tumulong lang ako bumili para sa iba. Hindi ko ginamit ang sarili kong pera. Ano ba yan? Damin, siguradong niloloko mo lang ako. Daddy pa nga si Xiaohai. Ang taas ng respeto niya sa'yo. Siguradong hindi mo sinabi yung totoo sa kanya. Yung sinasabi mong Xiaohai, sa totoo lang, kunin lang nila akong umarte bilang artista. Etong nangyayaring to, gulo ng pamilya nila Xiao at Wang, wala akong kinalaman dun. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Yung kotse na yon, ako lang ang tumulong kay Xiaohai na bumili. Ibig sabihin, hindi ka pa rin nagbago? Ikaw pa rin yung dating walang pera. Rumeng, hindi ko inakala na mahal mo pa rin ako ng sobra at babalik ka pa sa akin. Maging totoo na tayo sa isa't isa. Anong totoo ka dyan? Totoo? Damin, lumayo ka nga sa akin. Kung nagpapanggap ka lang naman, sana sinabi mo agad, nasayang lang lahat ng oras ko sa'yo. Ikaw na walang-wala, gusto mo pa akong matulog? Bakit hindi ka na lang mamatay? Chin Rumeng, hindi mo talaga ako binigo. Wala akong pakialam kung nabigo ka o hindi. Yung nakita mo kanina, swerte ka pa nga na pinakita ko. Swerte mo pa. Buisit. Sinadya mo pa talagang gawing madilim. Itong ilaw ng kwarto. Ewan ko kung ano na namang malisyosong bagay ang iniisip mo riyan. Nakakadiri ka talaga. Damin, manatili ka na lang dito sa madilim mong inuupahang kwarto at dahan-dahan kang mabulok diyan. Ang dami nito. Bakit hindi ka pa umaalis? Hinintay mo pa bang ihatid kita? Damin, saan mo nakuha lahat ng to? Ang dami mong pera. Bakit mo kailangan alamin pa yan? Katulad kong mahirap, habang buhay, hindi kita kayang abutin. Damin, hindi tulad ng iniisip mo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Damin. Ako, lahat ng ito. Pagsubok lang talaga to para sa'yo. Damon, hindi tulad ng iniisip mo. Damon, buksan mo ang pinto. Damon. Anong nangyari? Chweye, alam na ng pamilya Lin ang pagkakakilanlan nyo. Gusto nilang bumisita sa inyo. Anong palagay nyo? Saan pupunta? Pwede ba sa Hot Spring Resort? Sa pamilya Lin, may isang Hot Spring Resort. Sakto, nasa pangalan nyo ang negosyo na yon. Yung kontrata sa produksyon, matatapos na rin sa batch na ito. Gusto nyo bang pumunta roon? Mag-relax sa hot spring? Si, ikaw na ang bahala mag-ayos. Sige po, Boss Xue. Okay. Wang Ying, si Damin, ano ba talaga ang totoong pagkakakilanlan niya? Bakit pati si Chairman Xiao natatakot sa kanya? Nag-message siya sa akin kanina. Ang sabi niya, sa totoo lang, ang buong malabas na yun kanina tungkol kay Xiaohai, siya mismo ang nagplano at nagarte. Para lang parusahan si Wang Xin. Si Damon pala, isa lang siyang extra na kinuha ni Xiaohai. Sabi ko na nga ba, kaya pala ganun yun. Hello? Bakit? Anong meron, Lolo? Alam ko na, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Talagang paghahandaan ko po ng mabuti. Bakit? Ang saya mo ngayon? Sabi ni Lolo, bukas daw, yung tunay na may-ari ng Hot Spring Resort. Pupunta para makipag-usap tungkol sa kontrata. Kaya kailangan mo talagang sulitin yan. Oo nga. Hello. Hello, Wang Ying. Gusto mo bang mag-hot spring? Hot Spring Resort, sama ka bukas. Pupunta ka rin sa Hot Spring Resort? Sino yan, Wang Ying? Si Damin. Sabi niya, bukas din daw siya pupunta sa Hot Spring Resort para maglaro. Eh kung ganun, malamang hindi na siya makakapunta bukas. Ha? Bakit? Yung lolo ko, kapag may ginagawang pagtanggap para sa mga bigating bisita, sigurado, pinapaklear niya yung lugar. Yung tulad niya, small time lang, wala talagang karapatang pumasok doon. Sabihin mo kay Damin na huwag na lang siyang pumunta bukas. Para naman, hindi siya gumastos ng ilang daang piso sa pamasahe, tapos baka isumpa niya pa yung ginastos niya.
Sige, okay lang. Sasabihin ko sa kanya. Siguro kayo si Boss Shue, no? Ako nga? Kayo si Ginoong Lin ba? Ay naku, matagal ko na kayong naririnig. Pero iba pa rin pala pag nakita ng personal. Boss Shue, talagang ramdam ang presensya niyo. Sa tanda natin, kasing edad kayo ng apo ko. Narinig ng apo ko na darating kayo. Ayaw talagang palampasin na makita kayo. Gusto niyang makilala kayo. Boss Chue, baka hindi nyo pa alam, yung apo ng pinuno ng pamilya Lin, professional na mananayaw yun. Nag-prepare pa yun ng sayaw, gusto pa niyang ipakita sa inyo. Yung mayayaman talaga, grabe. Ha? Wala yon. May isa pa akong kaibigang darating. Hihintayin ko muna siya sandali. Mauna na kayo sa loob. Si. Doon na lang muna namin kayo. Hihintayin. Damon. Wang Ying. Swedaming, talaga palang pumunta ka, ha? Hindi ba sinabi sa'yo ni Wan Ying na ngayon, dito, hindi tumatanggap ng ordinaryong tao? Sino to? Siya? Swedaming, kaklase ni Wan Ying sa high school. Isa yan na akala mo kung sino. Taga, ilalim, and siya, lipunan. Kaya pala galing lang sa pangkaraniwang pamilya. May makikita si Chuchu ngayong araw, yung misteryosong big boss. Simula pa lang hindi na ako komportable. Tamang-tama, dito ko na lang ilalabas ang inis ko sa taong to. Shue Damin, tama ba? Wala namang bus stop dito, di ba? Paano ka nakarating dito? Siyempre, may naghatid sa akin dito. Oh wow, ang yabang mo naman. Taxi driver kaya yung naghatid sa'yo, no? May nagawa ba akong masama sa'yo? O ganyan ka? Lang talaga? Bastos magsalita. Ikaw. Alam mo ba kung anong posisyon ni Boss Gu? Ang lakas ng loob mong kausapin siya ng ganito. Hindi ko alam at ayaw ko ring malaman. Swedaming, umaarte ka lang naman. Feeling mo talaga kung sino kang importante, ganun ba? Pero ayaw ko na palakihin pa ngayon. Umalis ka na lang agad. Bakit naman ako aalis? Baka mabigla kapag nalaman mo, may dadating na bigating. Bisita dito ngayon. At tulad mong ganyan, makakagulo ka lang dito. Umalis ka na, dali. Talagang gusto niyo ba akong paalisin? Wala nang palabok. Umalis ka na. Wang Ying, edi dadalhin na lang. Kita sa ibang lugar. Hello? Ako to. Hindi na lang ako papasok. Sino kaya kausap niya? Sa telepono? Siguro kinansela na lang niya yung ticket. Kasi naman, ilang libo rin yun para sa kanya. Malaking halaga na yun. Oo nga. Wang Ying, tara na. Hello, Lolo. Ano? Hindi na pupunta yung bigating bisita? Anong nangyari? Paano naging ganon? Sakalang sinabi ng matandang yon na alis siya, bigla namang di natuloy yung big boss. Siya, alam ka na. Anong nangyari, Chuchu? Hindi rin alam ng lolo ko. Ang sabi ay dati, na-connect na raw dun sa malaking tao. Pero bigla siyang hindi sumipot. Walang problema, Chuchu. May ibang pagkakataon pa naman sa susunod. Kung hindi pala pupunta yung malaking tao, pwede na ba si Damin na sumama sa atin at pumasok sa loob? Siya, ngayon dahil kay Wan Ying, papayagan kitang pumasok at maglibang. Kailangan pa akong magpasalamat sa kagandahang loob ni Miss Lin. Grabe ang ganda ng hot spring resort nyo. Talagang sosyal. Hindi nakapagtataka, ito ang numero 1 museo sa Jiangcheng. Siyempre, hindi lang yon sa Luban Tantinga, nandito ang lahat ng koleksyon ng lolo ko, buong buhay niyang pinag-ipunan. Kahit anong porselana dito, tinatayang milyon-milyon ang halaga. Oo nga, mukhang iba talaga ang panlasa ni Lolo Lin. Talagang pambihira. May mga tao talaga, swerte sa buhay. Kumbaga, nakadagdag din sa experience ko dito. Hindi lahat nakakapunta sa Zhangtiangge na to. Pangmayaman nga lang talaga. Tama, Chuchu. Narinig ko, dito mismo sa resort na to, pinaplanong i-welcome ng pinaka-special, yung malaking tao ni Lolo Lin. Hoy, tignan nyo itong painting. Parang gawa ito ng isang top na Chinese master. Grabe talaga.
Kung ganitong kagaling yung gawa, sikat talaga yan. Uy, wag mong galawan. Probinsyano ka lang talaga. Itong painting na to, sa auction abroad, umabot na sa 8 digits ang presyo. Anong ginagawa mo? Tingnan mo lang, wag mong hawakan. Wag kang magulo ha. Kung masira mo to, kahit ibenta ka pa, hindi mo mapapalitan ang halaga nito. Swedamin, bilisan mo at ibalik mo na yan. Lahat ng gamit dito, maingat na inasikaso ng lolo ko. Pag may nangyaring mali, hindi mo kakayaning panagutan. Wala namang espesyal eh. Ano bang nakakabigla dito? Ibabalik ko na lang sa pagkakabit, tapos na. Ay naku. Swedamin, parang sinadya mo talaga. Pabungis-ngis ka pa diyan. Bakit ganyan? Bakit hindi ko na lang pulutin tapos na sana? Yun ay isang antiques na napakahalaga. Yun ang paboritong koleksyon ng lolo ko. Nagawa mo pang sirain. Hindi ko sinadya, promise. Sino ang nasa Changtianga? Uy, anong nangyari dito? Lolo, gusto ko lang sana dalhin ang mga kaibigan ko para makita ang Kang Tiangge. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Oo nga, Lin, matandang lolo. Hindi talaga namin sinadya, promise. Kayo naman. Hey naku, buti na lang at hindi dumating ang malaking tao na yun ngayon. Aminin, sino ba talaga gumawa nito? Hindi kami? Siya lang ang may gawa niyan. Harapin mo ako. Ako po. Ha? Ikaw. Lolo, ayos ka lang ba, Lolo? Huwag po kayong magalit ng sobra, lolo. Wala kang silbi. Bilis, lumapit ka agad kay Lin Lautaye. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi. Ikaw. Lin Lautaye, huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayong disiplinahin siya. Wag. Lautaye, ano po ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Xiaodong, naalala ko yung painting na ito. Kayo po ang nagkolekta nito, di ba? Sayang talaga. Sinira ito ni Swedamin. Nasira nga. Oh, siya, si Swedamin. Kinuha niya yung painting mula sa pader. Hinampas sa sahig. Siya lang talaga ang sumira nito. Oh, siya ang may kasalanan. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi po ganoon. Hindi sinasadya ni Damon. Kung kailangang magbayad ng danyos, sabay kami ni Damon na magbabayad. Oo, hindi ko talaga sinadya. Itong painting na ito, halaga nito higit 3 milyong piso. Ito ang paboritong painting ng amo namin. Ako po talaga ang nakasira ng painting na ito. Pero hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ako po yung nagtanggal ng painting na ito. Pero plano ko naman po na isabit ulit ito. Kaso habang isinasabit ko ulit, lumuwag yung tornilyo kaya tuluyang nahulog. Ayun, nangyari na nga. Kaya hindi ko kasalanan. Swedamin, sa tingin mo ba paniniwalaan ni Xiaodong ang kwento mo? Naniniwala ako. Ano? Director Xiao, ano po ang ibig ninyong sabihin? Sinasabi ko na naniniwala ako. Ang bagay na to, ang pa ako nagkakabali-bali lang. Karaniwan na talaga yan. Kasalanan ko, hindi ko na-check ng maayos. Natakot tuloy itong ginoong ito. So, sa palagay mong ganito, dapat pa pala akong mag-sorry kay sir. Ano po, Director Xiao, seryoso ba kayo? Ganon na lang ba talaga yon? Gusto mo pa ng ano ha? Swedamin, kahit palampasin ka ni Director Xiao, pero binasag mo ang flower vase ng lolo ko, si lolo ko hindi ka palalampasin. Hindi. Ayos lang po. Nabasag na yung vase. Dapat maparusahan din ang tao. Basta walang nangyari sa tao, ayos na. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako. Sige na. Itong si Lolo Lin, pag na-excite, bigla siyang nauutal. Ako na bahala, kakausapin ko siya ng kami lang. Sir Shui. Mamang Lin, base sa sitwasyon niyo ngayon, mukhang ayaw ni Sir Shui magpakilala. Dapat talagang sikreto ha. Kung may gusto kayong iparating, sabihin niyo sa akin. Pakiplano po ang apo ko para magkita sila ni Sir Shui. Nang sila lang, handa na siya. Sipo, asikasuin ko agad. Ang tagumpay o pagkabigo, dito na nakasalalay. Hindi ako naniniwala na hindi kita makukuha. Si Xiaohai, bakit ako pinapapunta rito? Itong Hot Spring Resort, may ganito pa palang programa. Sa liwanag ng araw, kapag nakita ito ng iba, ano naman ang sasabihin nila tungkol sa akin? Si Shui namin?
Ganito, wala nang makakakita. Sir, itong sayaw ko, okay ba sa'yo? Oh, okay. Mukhang may drama pa. Bakit ikaw yan? Hindi ba dapat ako ang magsasabi niyan? Lin Chuchu, sa totoo lang, parang napakailap at seryoso mo palagi. Hindi ko akalain na ganito ka pala kapag walang ibang tao. Tahimik ka na, ikaw. Ipikit mo ang mga mata mo. Nakunahubaran pa ko ng lalaking to. Wala na, nasira na ang dangal ko. Sigurado, Mai. Hindi pagkakaunawaan dito. Pwede kong ipaliwanag. Sana nga, hindi pala totoo. Swedamin, ikaw pa talaga ang nag-lock ng pinto. Manyak walang hiya. Chuchu, anong nangyari? Narinig kitang sumisigaw kanina. Ikaw. Kayo. Naku. Anong ginawa mo kay Chuchu? Wala talaga. Guzong, nakikita ko si Miss Chuchu. Halos wala siyang suot na damit. Baka naman siya. Hindi. Siguradong wala akong ginawa. Imposible yon. Hindi totoo yan. Hindi. Lolo, Anong nangyari dito? yung naghihintay sa akin sa kwarto, hindi naman talaga yung malaking tao na sinasabi nila. Kundi si Shwedamin pala. Buti na lang ang bilis kong tumakbo, hindi ko siya hinayaang magtagumpay. Umakas ka? Oo, hindi ko dapat ginawa, basta na lang akong tumakbo. Nakita na niya lahat ng dapat hindi makita. Hindi ko pwedeng palampasin yan. Ang gusto ko kasi, paglingkuran. Parusahan ng kamatayan. Oo, tama. Hanggat hindi ko siya pinaparusahan, hindi gagaan ang loob ko. Oo, paglingkuran. Paglingkuran pala. Paglingkuran ng maayos. Si Lolo, payag po kayo, di ba? Ayos, pupunta na ako ngayon. Si. Gusto mo talagang pumunta? Sige. Pag pumunta ka na, wala ka ng balak bumalik. Shwedamin, papatayin kita. Ano bang nagawa ko? Gusto mo na agad akong patayin? Katulad mong galing sa pinakailalim? Kahit isang sulyap lang sa mataas, kasalanan na. May nakita kang hindi mo dapat makita. Bubulagin ko ang mga mata mo. Bubunutin ko ang mga mata mo. Guchuan, paano mo nagagawang ganyan? Si Chuchu naman, napatitig lang ng 2 beses. Hindi naman siya hubad. Wanying, sa ganitong sitwasyon na, tinutulungan mo pa siyang magsalita? Hindi si Chuchu. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero bigla kang nawala ng walang dahilan? Tapos ganyan pa ang suot mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wanying, ano bang sinasabi mo? Gusto mo bang sabihin na si Chuchu ay nagbihis ng ganyan para magpatingin sa kanya? Hindi, pakiramdam ko lang nakakagulat. Kaya gusto kong malinawan. Tama ka. Talagang nagbihis ako ng ganito ng may dahilan. Pero para sa malaking tao, hindi para kay Shwedamin. Ayos na sana yon. Kanino ka man magpatingin, pareho lang yon. Hindi pareho yon. Kung siya, yung malaking tao, gusto akong panoorin habang sumasayaw. Karangalan ko yon. Pero nakita ako nyo, nakakahiya para sa akin. Chuchu, sumasayaw ka pala sa kanya? Hindi ko pa nga nakita kahit minsan. Shwedamin, papatayin talaga kita. Tama na. Lolo. Patayin. Shwedamin, narinig mo ba? Sabi ni Lolo, papatayin ka niya. Tanga ka talaga. Lolo, bakit mo ako sinaktan? Ikaw talaga ang pinuntirya ko. Siya ang nanakit. Lolo, ano ba talaga gusto mong sabihin? Alam ko na kung ano ang sasabihin ni Lin Laololo. Miss Lin, bago magsimula ng gulo, hindi ba dapat malaman muna kung sino ang kausap natin? Pagkakakilanlan? Ang tinutukoy mo ba ay si Shwedaming? Kailangan pa bang tanungin ang pagkatao niya? Magkakilala na kami mula pa nung high school.
Isa siyang tanganani sa kantina, hindi kayang bumili ng pagkain. Anong pinagkaiba niya? Ano bang meron siya? Tama. Itong matandang ito, puro peking gamit lang suot. Baka naman bigla na lang siyang malaking tao. Minsan kasi, ang nakikita ng mata ng tao hindi naman laging totoo. Hindi mo dapat husgahan ng tao sa panlabas lang. Hindi mo masukat ang dagat sa isang balde. Sige, Chairman Xiao, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang pagkatao ni Sue Daming? Anak ba siya ng may-ari ng malaking grupo? O siya ba ang pinuno ng isang kilalang pamilya? Anak ng may-ari ng grupo? Pinuno ng malaking pamilya? Sue Daming, ano bang trabaho ng mga magulang mo? Hindi ko alam. Pero, ang anak ko nagtatrabaho sa minahan. Hindi. Naku, ay grabe. Minero pala, oh. Ikaw nga mismo nagkakalkal ng mina? Ano bang ipinagmamalaki mo dyan? E paano kung sabihin ko lahat ng minahang yon kanila pala? Xiaodong, ang ibig mong sabihin, ang pamilya nila ay nagmamay-ari ng minahan. Sa buong pagkatao niya, wala siyang kahit anong itsura ng mayamang pamilya. Ano ba dapat ang itsura ng isang mayamang pamilya? Katulad ba ng pagiging angas at mapagmataas ninyo? Katulad ba ng basta-bastang pumatay para patahimikin ang tao? Kung ganon, totoo nga, hindi ako mayamang pamilya. Syempre hindi ka nga. Si Xue Ye ay ayaw pa rin ipakita ang kanyang totoong pagkatao. Mukhang kailangan ko siyang tulungan. Miss Lin, tungkol sa nangyari ngayon, bilangan mo na lang na pabor ko, palampasin mo na lang. Xiaodong, paulit-ulit kang tinutulungan si Xue Damin. Dahil ba nagtrabaho siya sa ilalim mo dati? Ganun na nga ang pagkaintindi ko. Wanying, umalis na tayo. Sue Damin, hindi kita palalampasin. Ang dinanas kong kapahamakan ngayon, kailangan kong maibalik ang dignidad ko. Magdasal ka na lang at magpasalamat kay Xiaodong dahil siya ang nagligtas ng buhay mo. Matagal ka nang hinihintay. Gago. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Hindi ko inakala na ang totoong Porsche sa realidad. Ang ganda pala talaga. Kung gusto mo, pwede kitang regaluhan ng isa. Sina nga, yung sports car na iniregalo mo dati, hindi ko pa nga nagagamit. Manager Gia, ihanda mo nga ako ng 3 sports car, dalhin sa Hot Spring Resort. Wanying, sakay ka na. Ihahatid kita pa uwi. E paano si Damin? Hayaan mo na siya dito. Maghanap na lang siya ng sasakyan ng mag-isa. Baka abutin pa siya ng dilim kakaabang ng sasakyan. May kukuha ba ng booking niya? Bakit? Mahirap pa talagang sumakay dito? Oo naman, mahirap talaga maghanap ng sasakyan dito. Yung mga taong pumupunta rito, may pera o koneksyon lahat. Akala mo ba pareho kayo? Ikaw kasi, walang dala, walang wala. Mas mabuti sigurong sumama na lang ako kay Damin. Ikaw talaga, sasama ka ba yung ngayon? Hanggang kailan? Kayo maghihintay dito? Tsaka, palalim na ang gabi. Ang lamig dito sa Hot Spring Resort. Hindi naman ako maghihintay ng matagal. Nakapag-order na ako ng delivery. Darating na kaagad yung sasakyan. Delivery? Xue Damin, sira na ba talaga ulo mo? Delivery? Bili ng sasakyan? Hindi mo pa ba narinig yon? Sue Damin, matanda ka na. Pero parang hindi ka pa rin tumitino. Kung nakakabili ka sana ng kotse? Ako si Lin Chuchu. Luluhod ako at tatawagin kitang papa. Tama din naman. Bili lang ng sasakyan? Hindi naman sinabi kung anong uri ng sasakyan. E-bike din naman yun. Diba? Oo nga. Kung di kaya ng Audi, edi Baudi na lang. Wanying, anak mayaman ka. Pa naman, gusto mo ba talagang umupo sa likod ng e-bike tapos iiyak pa? Wanying, huwag ka nang umupo sa likod. Si Wanying sa sports car sasakay. Sports car? Sue Damin, alam mo ba? Ano ang ibig sabihin ng sports car? Nandito ka lang nagyayabang. Hintayin mo lang kapag dumating na ang kotse. Malalaman nyo rin naman. Wala ka na talagang pag-asa. Sue Damin, kung sinabi mong bumili ka ng lumang sira-sirang van, maniniwala pa ako. Pero Porsche pa raw. Ay, nakaw. Kaming tatlo nga, kung bibili ng ganyang mamahaling sasakyan, pag-iisipan pa namin yun ng matagal. Ikaw pa, isang tawag lang tapos na raw? Sobrang lakas mong magbida-bida. Sue Damin, tigilan mo na. Kakahiya ka talaga. Pwede ba? Ang totoong may kaya, hindi kailangan magpanggap para lang patunayan ang sarili. Sinasabi ko lang, mabuti pa. Kung paano ka dumating, ganun ka rin umalis. Kay lolo mo nakadepende ang maghatid sa akin pabalik? Ano, Ralph? Siya mismo, yung lolo mo, ang sumundo sa akin dito.
Siyempre, siya rin dapat ang maghatid sa akin paalis. Sino ka ba naman? Karapat-dapat ka bang? Si lolo ko pa ang maghatid sa'yo. Kung ayaw niyo maniwala, wala na akong magagawa. Wanyang, sakay na agad. Naniniwala ka? Pa ba talaga na may Porsche na? Susundo sa'yo? Tatlong sports car at iba-ibang modelo pa. Sir Xue, narito na po ang kotse na pinadala nyo. Itong tatlong sasakyan, alin dito ang gusto mo? Itong tatlong sasakyan. Parang lahat maganda tingnan. Sige, tara na. Sabi mo, itong mga kotse, siya lahat ang bumili. Hindi ka ba nagkamali ng tao? Paano naman akong magkakamali? Si Xue, ilang araw lang nakaraan, bumili siya sa shop namin ng isang milyong sports car. At saka, agad niyang binayaran lahat. Imposible naman iyon. Oo nga pala. Magkano lahat? Si Xue, itong tatlong kotse, lahat ito ay top of the line. Ilagay ko na lang na 3 million. Nai-transfer ko na sa iyo. Pumasok na ang bayad. 3 milyong piso, buo. Salamat, Xue. XU, pwede ka nang sumakay. Damon, ikaw ba talaga ang bumili ng kotse na to? Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Isipin mo na lang, parang nanalo ako sa loto. Damon, ang weird mo lately May nangyari ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Wala to. Wanying, wag kang mag-alala. Actually, si Boss Xiao talaga ang bibili ng kotse. Nakigamit lang ako ng pagkakataon para magkunwari sa pagbili niya. Nagkunwari lang ako. Xiao Hai, bakit siya bumibili ng ganito karaming sasakyan? Siya. Yung mga mayayaman talaga, may topak sa utak. Iba talaga sila mag-isip kumpara sa atin. Ay naku, huwag mo na masyadong isipin yan. Hatid na muna kita pa uwi. Kuya Xue, dahan-dahan kayo. Oy, Xue Damin, bumalik ka rito. Ha? Hello? Kuya Xue, may isang malaking bagay po. Kailangan niyo pong magdesisyon. Medyo busy ako ngayon. Mamaya na lang kita pupuntahan. Si. Kuya Xue, yung Tianji Hotel, tapos na po ang konstruksyon. Sa ngayon, ito ang pinakasosyal na hotel sa buong Southwest District. Tingnan niyo po ito. Sino po ba ang gusto niyong mag-manage? Hindi ba pwede ikaw? Ako po? Oo. Sinabi na ng anak ko dati, kailangan daw balansihin ang mga puwersa ng bawat pamilya. Dapat magkatutok ang bawat pamilya para hindi magkaisa laban sa atin. Tama po. Pinaupo na po ako ni Kuya Xue bilang pinakamakapangyarihan dito sa syudad, yung pamamahala. O sa Tianyi Hotel, yung may karapatan pa lang ngayon, 4 na pamilya. Ito po, nandito ang mga profile nila. Kung napili, nyo na po, ibig sabihin okay na to lahat. Wala namang magiging problema, di ba? Oo, pwede na siguro masabi. Yung mga pinuno ng 4 na pamilyang yan, naghihintay lang sa kabilang kwarto. Gusto nyo ba silang makita? Hindi na kailangan ng ganung abala. Magpili na lang tayo ng pada please. Kung sino ang matsyempuhan, siya na lang. Siya na. Sabi niyo, sino kaya sa tingin niyo? Ang pipiliin ng boss para mag-manage ng Sky Hotel na 2? Bakit kaya hanggang ngayon? Wala pang resulta? Sa ganito kalaking bagay, siguradong pinag-iisipan niya ng paulit-ulit. Kung sino ang makakakuha ng Sky Hotel, malamang siya rin yung magiging susunod na Xiao Hai. Boss Xiao. Boss Xiao, ano kaya talaga ang magiging desisyon ng boss? Gu family? Ay naku. Salamat. Boss Xiao,
Bakit kaya pinili ni Shueye ang Gu family? Lugia Master, minamaliit mo ba ang Gu family? O kinukwestiyon mo ang desisyon ni Shueye? Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. May rason po si Shueye kung bakit ganyan ang desisyon niya. Bilis-bilisan nyo na at maghanda para sa opening ceremony. Pagdating ng araw na yon, darating din mismo si Shueye. Tanghali na, ba't parang walang tao? Shwe Damin. Hala, muntik mo na akong atakehin. Akala pa naman naming dalawa na sina Boss Jang na ang bumalik. Na-shock din ako sa inyo. Alangan naman tanghaling tapat. Bakit parang walang tao dito? Nagdesisyon ang kumpanya na makipag-partner sa Tianji Hotel. Sigurado ako na mula ngayon magiging mabilis ang pag-asenso natin. Ngayong araw, pumunta silang lahat sa opening ceremony. Bakit hindi kayo sumama? Bakit pa nga ba? Na-outcast kasi kami. Kami ang naiwan dito para mag-overtime. Grabe, sobrang malas namin. Ay oo nga pala, daming kuya. Naayos ko na lahat ng gamit mo. Salamat ha. Nung binugbog mo sila ning President at Wang Shin nun, ang astig mo talaga nun, talagang napalabas mo yung sama ng loob namin. Salamat sa iyo, Li Fang. Mahalaga talaga sa akin itong mga gamit na to. Uy. Gusto niyo bang pumunta sa Tianji Hotel? Ano? Daming kuya, sigurado ka bang kaya mo kaming papasukin? Pero narinig ko, may invitation daw dapat ngayon. Oo naman, kaya ko. Bilang pasasalamat din dahil tinulungan niyo ako ayusin ang gamit ko. Sa tingin ko, wag na lang. Kapag nahuli tayo ni Zhang President at ng iba, patay tayo dyan. Relax lang, lakad lang tayo diretso. Maligayang pagdating, Shwe Boss. Bakit ganyan sina Daming? Sila ba? Nagbibigay galang sa'yo? Pwede mo na ring isipin na ganon. Damning. Nagkakagulo ka na naman. Yung Tianji Hotel ang may pinakamataas na standard sa buong Southwest area. Kung ikaw may-ari ng ganitong negosyo, magtratrabaho ka pa rin ba dito? Isa pa, hindi naman tumutugma apelyido mo dito eh. Oh, paano mo nasabi? Alam niyo ba ang tungkol sa 4 na malaking pamilya? Yung naka-takeover ng Tianji Hotel ay ang Gu family. Tama, Gu family ang nakakuha ng Tianji Hotel. Pero sa likod ng Gu family, may iba pang tao. Paano namang posible yon? Ang 4 na malaking pamilya na ang pinakamataas. Iyon si Family Head Gu, si Boss Gu. Uy, bakit papalapit si Boss Gu dito sa atin? Anong gagawin natin? Hindi kaya palalayasin niya tayo rito? Daming, baka dapat umiwas muna tayo. Daming. Shuey Daming. Andito ka nga talaga. Ano bang nangyayari? Baka close talaga si Daming sa kanila. Hindi kaya. Daming's top tier na milyonaryo rin? Sino sila? Shuey Daming. Pumayag lang ako kay Wanying na dalhin ka dito mag-isa. Bakit ang dami mong kasama? So, nakapasok kami dito. Dahil kay Boss Gu pala. Boss Gu, pasensya na. Hindi namin alam ang sitwasyon. Aalis na lang kami ngayon. Sandali. Habang andito ako, walang kailangang umalis. Shuey Daming, masyado na kitang pinagbigyan, ha? Hindi mo ba alam kung anong importanteng araw ngayon? Talagang gusto mo pang subukan ang pasensya ko. Hindi ba grand opening lang ng hotel? Ano? Bawal ba ang ordinaryong tao pumasok? Oo, bawal pumasok. Ito ang Sky Grand Hotel. Para lang sa mga may posisyon sa lipunan. Bakit ngayon ko lang narinig? Sino gumawa ng patakaran na yan? Siyempre ako gumawa ng patakaran. Simula ngayon, ang Sky Grand Hotel. Pag-aari na ng pamilya Gu. At ako ang pinuno ng pamilya Gu. Lahat dito, ako ang masusunod. Ang galing naman ng pinuno ng pamilya Gu. Ang galing na ikaw ang masusunod sa lahat. Shuey Daming, sino talaga ang nagpalakas ng loob mo? Siya ba? Si Xiaohai, tama ba? Ganun ang iniisip mo? Ngayon, pamilya Gu, hawak namin ang Sky Grand Hotel. Hindi magtatagal, pantay na kami ni Xiaohai. Kahit, sampalin pa kita ngayon, sa tingin mo tutulungan ka niya. O tutulungan ako? Sigo. Anong balak mong gawin? Magbibigay lang ng leksyon sa isang taong walang respeto sa kung sino ang mataas at makapangyarihan. Ano?
Si Xiaodong ba ay magpaparusa para lang sa ganyang tao? Pagbibigay ng leksyon sa akin? Natakot akong madumihan ang mga kamay ko. Gusto kang makilala ng 4 na malalaking pamilya. Saktong-sakto. Gusto ko rin silang makausap. Maglaro muna kayo dito. May aasikasuhin lang akong mas importanteng bagay. Ikaw? Shue Damin, bumalik ka dito. Medyo nag-aalala ako kay Damin. Kailangan ko siyang tingnan. Guzong, nandito pa si Xiaodong. Maging maingat ka naman sa imahe natin. Miss, ano pangalan mo? Ako si Lifang. Si Miss Lee pala. Ganito na lang. Kahit wala kayong imbitasyon, dahil nandito na kayo, ipapaikot ko na lang kayo dito. Totoo ba yan? Ibig sabihin, Hindi na kami kailangan umalis. Siyempre, totoo. Lahat ng bagay dito, ako ang nasusunod. Salamat, Guzong. Shueye, dito po kayo dumaan. Ma'am, Paulit-ulit na lang kinukutya nila si Damin ng ganyan. Siguradong ang sakit na sa kalooban niya. Kailangan ko siyang damayan kahit paano. Pasensya na, miss. Eksklusibong lugar po ito para sa mga bisita. Bawal pumasok dito. Nagkakamali ka yata? Kaibigan ko siya. Miss, pakiusap lang umalis ka na. Mahalagang lugar ito para sa pagpupulong. Maraming nakatingin. Hindi kaya mapahamak si Damin? Ang tapang mo manggulo dito habang nagmi-meeting ang leader. Gusto mo bang mapahamak ang buhay mo? Leader. Pagbati po, leader. Sina? Ako na may. Medyo madaling pakisamahan. Hindi kailangang maging tensyonado. Umupo kayo. Ang makita si Shueye, para kang gamu-gamong humahanga sa mga bituin. Gusto kong magpasalamat kay Shueye. Sa tiwala niya kay Gu Chengzhou, ibinigay pa niya sa akin pamamahala ng napakahalagang hotel na to. Ikaw ba si Gu Chengzhou? Opo. Si Gu Chuan ba? Anak mo siya? Tama, anak ko nga. Siya ang nagkasala kay Shueye. Hindi. Ako ang nagkasala sa pinuno ng pamilya Gu. Ang tapang naman ng pamilya ninyo, Gu? Kailan ko ba sinabi yan? Ang Tianji Hotel, hindi pumapayag na basta-basta lang ang mga tao ang makapasok para lang yon sa mga may kapangyarihan at mayaman. Wala naman akong sinabi na ganon. Nang dumating ako, tumama naman inabot ng kamay ni pinuno ng Gu. Parang susuntukin niya si Shueya. Si Shueye, wala talaga akong alam sa nangyari. Xiao Chuan, maaring hindi niya po alam kung sino kayo, kaya siya nagkaganyan. Ganiyan ba talaga ang trato ng pamilya Gu sa mga ordinaryong tao? Si Shueye. Isang salita mo lang, sabihin mo lang kung anong dapat gawin. Tiyak kong susundin ko. Tanggalin na ang pagkakakilanlan niya bilang pinuno ng pamilya Gu. Ayokong makita siyang muli, kahit saan man ako magpunta. Gagawin ko agad. Elder Xu. Baka hindi niyo pa alam. Habang ginagawa ni Gu Chuan ang bagay na ito, yung anak niyo, kasama pang sumang-ayon sa tabi niya. Ano? Ano? Sir Shue, alam ko na ang pagkakamali ko. Agad akong pupunta para alisin ang karapatan niya bilang tagapagmana. Sir Shui? Isa lang ang anak kong babae. Simula't simula, mabait at magalang siya. Hindi naman siguro niya nasaktan si Sir Shui, di ba? Hindi naman. Sa mga susunod na araw, pupunta mismo ako sa bahay niyo, Chen family, para bumisita. Handa akong salubungin ka kahit kailan, Sir Shui. Sir Shui, kaming tatlo ay agad na maghahanda ng kasulatan para palayasin ang 3 suwail na yan mula sa pamilya. Ayos. Kung ganon, wala na akong ibang kailangang sabihin. Mauuna na ako. Sir Shue, dahan-dahan sa pag-alis. Naku, Kuya Damon. Lifang. Anong nangyari? Dahan-dahan mo namang sabihin. Si Lifang, dinala siya ng 3 anak mayamang lalaki. Papunta sa kwarto. Anong sabi mo? Magandang babae. Huwag kang lalapit. Halika na! Lumayo ka. Lumayo ka.
Lumayo ka. Tumino ka nga dyan. Tulungan niyo ako. Lumayo ka. Lumayo ka. Tulungan niyo ako. Lumayo ka. Oy! Ikaw, anong ginagawa mo? Kuya Damon. Swe Damin. Guchuan, grabe ang kapal ng mukha mo. Ngayon ang opening ng Sky Hotel. Nagawa mo pa talaga ang ganitong klaseng kabaliwan. Anong ginawa ko? Hindi mo pa level na gaya mong inutil na magdikta at makialam dito. Oy! Diyan ang apelido mo. Sky Hotel. Bilisan mong pumunta dito. Bakit ba parang kahit saan? Nandyan ka. Alam mo ba talaga kung sino kami tatlo? Isang salita ko lang. Pwede na kitang ipatanggal dito sa Jiangcheng. Ano ito? Anong nangyayari dito? Empleyado niyo to, di ba? Oh. Gusto ko lang naman sanang makipag-usap sa kanya tungkol sa management ng hotel. Pero biglang sumugod itong walang pakialam na to. Binugbog pa ako. Say, paano natin ito aayusin? Ako na ang bahala. Jiang Qiang, sobra na kayo ha? Simula ngayon, terminated na kayo. At simula ngayon, ipapaalam ko sa buong industriya para fully banned na kayo kahit saan. Wala tayong ginawa na mali. Ano bang karapatan mong tanggalin kami? Sinasabi mo pang wala kang ginawa na mali? Nahuli ka na nga ni Guzong. Tapos sinasabi mo pang wala kang maling ginawa? Gusto mo ng trabaho? Madali lang naman yan. Depende na lang kung ano ang sasabihin ni Miss Lee. Li Fang, bilisan mo at makisama ka kay Guzong. Kung makakasama mo si Guzong sa susunod, siguradong gaganda buhay mo, puro sarap at ginhawa, mabilis kang aasenso. Ayoko talaga. Li Fang, ang tanga-tanga mo ba? Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon ha? Mamaya pag nagalit si Guzong, baka palayasin kayong lahat dito sa Jiangcheng. Hindi pwedeng dahil sa akin. Madadamay pati mga kasama ko. Ako. Pumapayag ako. Li Fang, hindi ka dapat pumayag. Patay gutom. Tumabi ka nga dyan? Huwag niyo siyang saktan. Pumapayag na ako. Hindi ba sapat yon? Marunong ka rin palang makisama. Pag napaligayahan mo kaming tatlo, siguradong may gantimpala ka. Hayop. Ay naku, Diyos ko! Shui Damin, alam mo ba? Sino ang binugbog mo? Siya si Guzong. Kahit si Li Fang walang reklamo, ikaw ang dami mong iniintindi. Kung wala siyang reklamo, tingnan mo nga siya. Mukha bang wala siyang reklamo? Tahimik ka na nga. Tahimik ka na. Swe Damin. Guard! Hawakan niyo siya. Ngayong araw, puputulin ko ang kamay niya. Oy! Anong ginagawa mo? Mali ang hinuli mo. Bakit ako ang hinuhuli mo? Dapat si Swe Damin ang hinuhuli mo. Bakit kami ang hinuhuli mo? Ay nako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Aray. Papatayin kita. Aray. Kayong dalawa, hindi kayo naturuan ng maayos ng mga magulang ninyo. Ngayon ako na mismo ang magtuturo sa inyo ng leksyon. Shui Damin, tapos ka na. Alam mo ba, yung tatlong yan ay mga pinuno ng tatlong pinakamalalaking pamilya. Kung ginulo mo sila, hindi ka na aabot ng gabi. Ganon ba? Mukhang hindi nyo pa alam. Hindi na kayo ang mga pinuno ng pamilya ninyo. Nagsisinungaling ka. Swe Damin, patay ka na. Ang pamilya Gu, hinding-hindi ka namin palalampasin. Dalhin nyo sila sa baba. Hintayin ang desisyon. Shui Damin, sigurado, yari ka na. Kuya Damon, saan nila dadalhin yung mga tao? Kuya Damin, ikaw naman, may nangyari ba sa'yo? Anong meron? Wala naman. Grabe lang ang saya ko. Sina, tara na. Puntahan na natin ang venue. Ayon sa utos ninyo, hindi ko pa niresolba yung 3 tao na yon. Gusto niyo ba? Iparamdam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Mamaya, yung ribbon cutting, si Li Fang na ang magpa-cut. Opo, Boss Chu. Guchuan,
Saan kayo galing kanina? Hindi, wala. Hindi kami nagpunta kahit saan. Ikaw. Bakit namumula ang mukha mo? May sumapak sa'yo? Sino pa ba? Si Shue Damin lang. Yang walang hiya at walang takot na gago. Ano? Nagawa niya talagang sapakin ka? Hindi ako naniniwala. Hindi ganyan si Damen. Hindi nga. Ikaw, hindi ka naniniwala. Eh yung pamumula sa mukha namin. Peke ba yun? Damon, nandito ka na. Sabi nila, binugbog mo si Guzong. Totoo ba yon? Oo, ako ang bumugbog. Hindi lang siya, ako ang bumugbog. Kahit yung tatlo nila, ako rin ang bumugbog. Shue Damin. Grabe ka naman, sobra na yan. Buti pa si Guzong at yung kaibigan niya, mababait pa ang ugali. Kung ibang tao kaya yan, ilang beses ka na dapat namatay. Maganda daw ang ugali niya? Bakit hindi mo tanungin sa kanya? Bakit ko ba siya binugbog? Bakit nga? Shuko, ngayong araw, opening ceremony ng hotel. Sino man akong pansinin siya? Oh. Huhu. Si Guzong ay na-appoint bilang General Manager ng Tianji Hotel. Mamaya magpe-perform pa siya ng ribbon cutting sa stage. Tayo ngayon, wag na natin pag-usapan yung mga nakakainis na bagay. Tama nga. Hindi kayo qualified para dumalo sa ribbon cutting. Shue Damin, ano na namang kalokohan yang sinasabi mo? Siya ang pinuno ng pamilya Gu. Wala siyang karapatan. Baka naman ikaw ang meron? Mamaya, sa paggupit ng ribbon, si Li Fang ang pupunta. Li Fang. Sino ba yan? Kaibigan ko. Kaibigan mo? Akala ko naman taga-kilalang pamilya. Anak mayaman na babae pala. Sa ganito kahalagang seremonya, ako pati si Wan Ying, wala kaming karapatang umakyat. Tapos siya pa, dahil lang kaibigan mo siya. Totoo nga, wala kang karapatang sumali. Pero kung gusto sumali ni Wan Ying, syempre pwede siya. Wan Ying, gusto mo bang sumali? Hindi ako pwede. Shue Damin, sawang-sawa na talaga ako sa ugali mong yan. Nakakasuka ka. Opening ceremony na ng Tianji Hotel. Opisyal nang nagsimula ngayon. Inaanyayahan po ang General Manager ng Tianji Hotel. Umakyat sa entablado para gupitin ang ribbon. Guchuan, bilisan mo na. Kayo dalawa, samahan niyo ako sa taas. Teo? Tatlo kasi tayong magkaibigan. Kayo rin dalawa, mga pinuno rin ng pamilya niyo. Sa hinaharap, dito sa Jiangcheng, hindi ba tayo rin ang magkokontrol dito? Oh. Tara. Sige Gu, mauna ka na. Ang kinabukasan ng Jiangcheng, mukhang mapupunta na sa kamay ng 3 taong ito ang lahat. Pa, ako na ang magpuputol ng ribbon. Itong Tianji Hotel, akin na ito. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ibibigay sa iyo? Hindi to, pa. Bakit mo ako pinalo? Anong dahilan? Pag-isipan mong mabuti. Ano ba talaga ang ginawa mo? Wala naman akong ginawa. Hindi mo pa rin naiintindihan ang pagkakamali mo. Sina lang, wala ka ng pagkakataon magbago. Hintayin na lang natin matapos ang ribbon cutting. Tapos pag-usapan na lang natin. Tumigil ka. Gatino. Si Gu ang nagsabi na sabay-sabay tayong mag-ribbon cutting. Oh, tama. Sino ba kayo? Karapat-dapat ba kayong sumali sa ribbon cutting? Hindi po si Gu Shu. Medyo sobra na po ang sinabi ninyo. Tingnan niyo po. Yung tatay ko at ang tatay ni Shu Tian. Pareho lang pong nakatayo sa tabi. Baka may nagawa akong bagay na hindi ikinatuwa ng tatay ko. Sandali lang po. Sinong nagutos sa'yo? Hindi si Papa. Ako ang pinuno ng Tianji Hotel. Kung hindi ako, sino pa? Oo na, Gu Shushu. Kahit pa nagkamali si Guzong, pwede mo siyang parusahan pagkatapos. Huwag mong ipagpaliban ang malaking event ng ribbon cutting. Tama din. Tingnan niyo po. Yung magpuputol ng ribbon, personal na inatas ng Zhongzhu. Ano? Kung ganon, inatas ng Zhongzhu, wala na akong masasabi. Ngayon, magbigay po tayo ng mainit na palakpakan para sa ating espesyal na bisita ngayong araw na magpuputol ng ribbon sa Tianji Hotel sa opening ceremony. Sa opening ceremony, siya ay si Miss Li Fang. Ano? Sina? Sino siya? Wala naman kaming nakilalang ganyan. Oo nga, hindi rin namin siya nakita. Miss Li, dito po. Salamat. Sandali lang. Hindi, Papa.
Ano bang karapatan niya? Na pumalit sa akin para magupit ng ribbon? May karapatan siya, siyempre. Kung may karapatan siya, mas may karapatan ako. Ano ka ba? Ang kapal mo namang ikumpara ang sarili mo kay Miss Lee. Papa, anak niyo po ako. Anak. Simula ngayon, hindi ka na. Anong ibig sabihin nito? Sinabihan ko na ang abogado. Binawi ko na lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Kasabay nito, tinanggal ko na ang pagiging tagapamahala ng pamilya mo. Ano? Ha? Lahat ng ari-arian mo ngayon ay Kylie Fang na. Hindi totoo. Lupeng, shoot yan. Bilisan niyo at pakiusapan ang mga papa niyo. Pakiusap kayo kay papa ko. Huwag niyong hayaang magmakaawa sila. Kinuha ko na. Lahat ng ari-arian na hawak nila, kinuha ko na. At tinanggal ko na rin. Ang pagiging pinuno ng pamilya nila, inalis ko na. Ano? Papa, hindi mo pwedeng gawin to? Kaming tatlo kakadiskarte lang namin kanina. Balak pa naman naming maging hari ng Jiangcheng sa hinaharap. Lifang, sino ka ba talaga? Paano mo nagawa yung mga paraang yan? Hindi ko rin alam eh. Ginawa ko lang yung sinabi ni Kuya Damin. Ayon lang ang sinunod ko. Swedayman. Yung magpupulandit ng ribbon. Ang punong tagapamuno mismo ang nagayos noon. Ibig sabihin ba? Ikaw? Papa, siguradong hindi ikaw ang totoong papa. Sino ba talaga? Halika! Palayasin niyo yung tatlo. Papa! Miss Lee, ang mga ari-arian ng tatlong iyon, nailipat na sa pangalan mo. At saka, ikaw na rin ang pinakamataas na namumuno sa Tianji Hotel. Ngunit, wala naman akong alam gawin ni isa. Wala kang dapat ipag-alala tungkol diyan. Bibigyan kita ng pinaka-professional na management team. Pero... Sige, susubukan kong magpursige. Miss Lee, pakituloy. Kuya Damin. Bakit wala ka sa loob at nagpapasaya kasama sila? Anong ginagawa mo rito? Lahat ng ito, ikaw ang dahilan. Kuya Damin, ang bait mo talaga sa akin? Paano ko ba maibabalik ang kabutihan mo? Hindi ba sinabi ko na? Ginagawa ko ito upang magpasalamat sa'yo kasi tinulungan mo akong mag-ayos ng mga gamit ko. Dahil lang ba doon? Eh kung hindi, ano pa ba? Damin. Uy, ang tadhana naman. Bakit namumula ang mukha mo? Wala naman ah. Hindi nga. Lumapit ako para sabihin sa'yo ang isang magandang balita. Magpapakasal na ako. Kasunduan sa kasal. Oo nga. Yung kabila, bata, may potensyal, gwapo at mayaman. Bilang pinakamatalik kong kaibigan, pag dumating ang araw na yon, dapat ikaw, maghanda ka ng malaking pulang sobre para sa akin ha? Sige, walang problema. Sige, padadalhan kita ng imbitasyon sa kasal pagdating ng araw. Ayos. Damin, wala ka bang gustong sabihin para sa akin? Meron. Maligayang bagong kasal. Salamat. Itinuturing ko siya bilang pinakamatalik kong kaibigan. Pero bakit? Sa sandaling ito, pakiramdam ko parang may kulang sa puso ko. Damin, mataas ang kapangyarihan ng lalaking yon. Kaya ko lang siya papakasalan para maprotektahan ka. Aalis na ako papuntang ibang bansa. Pagkaalis ko, baka hindi na tayo muling magkita. Ngayon ang araw ng kasal ni Wanying. Yung iniutos kong maghanda ka ng mamahaling regalo para sa kanya, natapos mo na ba? Oo, handa na. Naalaman mo na ba kung sino ang mapapangasawa niya? Oo, nahanap ko na. Bakit ka kinakabahan? Wangxi. Xiaohai, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ayon sa investigasyon ng mga datos, si Wang Xin ay nasa ibang bansa. Naging kinatawan siya ng isang dambuhalang kapitalista. Ang unang ginawa niya pagbalik ng bansa ay ang mag-propose sa pamilya Meng. Malamang gusto niyang gumanti sa'yo. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo agad sa venue ng kasal. Opo. Ay naku. Ayos, sobrang ayos. Ang ganda ng makeup mo ngayon. Sobrang satisfied ako. Boss Wang, ngayon ay araw ng kasal nyo ng anak kong babae. Pero may kasama kang ibang babae dito sa tabi mo. Parang hindi yata tama yun, ah? Tita, wag po kayong magkamali ng isip. Kapatid ko po ito. Ate? Sino bang hindi nakakaalam na lover mo siya? Meng Wanying, huwag mong kalimutan. Ngayon, delikado na ang lagay ng pamilya nyo. Ako lang ang pwedeng tumulong sa inyo. Ang grupo sa likod ko mula sa ibang bansa. Sila lang ang makakatulong sa inyo para malampasan ang krisis. Maging #1 na pamilya sa Jiangcheng. Ganito kalaki ang plano.
Dapat naiintindihan mo ito, di ba? Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Mas marunong talaga si Tita Meng. Ang hiling ko lang ay maging mabuti ka sa anak ko. Ang iba, hindi na mahalaga. Siyempre naman. Ate, wag po kayong mag-alala. Siguradong ituturing ko si Wan Ying na parang pinakamahalagang bagay sa akin. Aalagaan ko siya ng maigi. Hahaha. Sige, hindi na magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang seremonya. Ginoong Wangshin, handa po ba kayong pakasalan? Si Binibining Meng Wanying bilang inyong asawa, sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan man o karamdaman. Handa ako. Binibining Meng Wanying, handa ka ba na magpakasal kay Ginoong Wangshin, sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan man o karamdaman? Ako. Hindi ako handa. Daman. Wan Ying ayoko. Swedamin naglakad kang para bang ninakaw mo pa ang kasal. Ikaw nga ba si Shwedamin na binabanggit ni Wan Ying? Alam ko na darating ka talaga. Pero ngayong araw na to, wala kang karapatang dalhin si Wan Ying. May 2 milyon dito sa card na 2. Kunin mo na agad, ha? Simula ngayon, huwag na huwag kang lalapit muli kay Wan Ying. Ang enudel ay enudel pa rin. 2 milyon lang, yan lang yan. Nabigla ka na ba diyan? Wan Ying ang inudel na yan. Hindi ka dapat mahulog ang loob mo sa kanya. Tia, kung ganon, bibigyan kita ng 10 milyon? Pumayag ka kayang pakasalan ako ni Wan Ying? Ihaw, ano raw ang sinabi mo? Wan Ying, hinostage ka ng ganitong klase ng tao? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? May daan papuntang langit, hindi mo nilakad. Pero sa impyerno, pumasok ka pa talaga. Wangshin, hindi ba't pinaalalahanan na kita na huwag mo gagalawin mga taong mahalaga sa akin? Warningan mo ako? Bakit mo ako warningan? Ako mismo ang natulog sa babae mo. Dati na, lalo na ngayon. Ah, ha, ha, ha. Swedaming, kasal ng anak ko ngayon. Ayokong magkagulo dito na nakakahiya. Itong 2 milyon na ito. Lahat ng naipon ng pamilya Meng namin yan. Kuninin mo na at umalis ka na agad. Kapag nainis si Boss Wang, pamilya Meng namin, hindi ka kayang protektahan. Tita, nalilito ka na. Paano mo nasikmurang ipagpalit ang kaligayahan ni Wan Ying sa ganitong kaliit na halaga? Paano mo nagawang tiisin to? Kami rin sa pamilya Meng, napilitan lang talaga. Kung ganoon na rin lang, mas mabuting si Wan Ying na lang ang ipakasal mo sa akin. Sinasabi ko lang sa'yo, Shwedaming, wag mong akalaing dahil kay Xiaohai, pwede mo na akong apihin. Kapag ginulo mo pa kasal ko, hindi lang kita tatapusin, siya rin, babalikan ko. Sinong balak mong pahirapan? Si Xiao Zhong pala mismo ang dumating. Ano ba talaga ang background ng Tong To? Nung una, pinapunta kita sa ibang bansa. Naglakas loob ka pang bumalik? Bakit naman ako matatakot bumalik? Sinasabi ko sa'yo, sa ngayon kong kalagayan, kahit ang maliit na pamilya Xiao, hindi kayang labanan ako. Anong sabi mo? Damin, umalis ka na dali. Ang mapangasawa ang isang mayaman ay parang kapalaran ko na. Tinanggap ko na ang tadhana ko. Pero ayokong madamay ka. Sino nagsabi na tadhana ang mapangasawa ang mayaman? Kung tadhana man yan, edi pakasalan mo ako. Hahaha, ikaw ba mayaman? Sinasabi ko sa'yo, nasa likod ko ang War Financial Group, isa sa pinakamalakas sa ibang bansa. Kung sa lakas, maski ang 4 na pinakamalaking pamilya dito sa Jiangcheng, hindi rin makakalaban, hahaha. Grabe, ang bilis ng panahon, nakapag-ugnay ka agad sa War Financial Group. Pero alam mo ba kung sino ang pinuno ng War Financial Group? Hindi ko man alam kung sino ang pinuno, pero alam ko na siya ang liwanag ng Huaxia. Swerte akong nakuha ko ang contact number niya. Kung tatawagan ko siya ngayon, maari kayong mawala sa isang iglap. Ganun ba? Sige, tawagan mo nga. Hanggang hindi nakikita ang kabaong, hindi umiiyak. Papatunayan ko sa inyo ang lahat bago kayo mawala. Sige nga, gusto kong marinig kung paano mo ipapaunawa sa akin ang lahat ng malinaw. Sino ka ba talaga? Ako ang magiging sandigan mo, ang punong tagapamahala ng Huaer na grupo. Paano mo namang masasabi na ikaw ang punong tagapamahala ng Huaer na grupo? Wangshin, ikaw mismo ang gumawa ng gulo mo,
kaya walang ibang dapat sisihin. Dahil may malasakit ang punong tagapamahala, pinadala kanya sa ibang bansa noon. Hindi niya inakalang palihim kang bumalik dito. May lakas ka pa talaga ng loob manggatong sa panganib. Gusto mo na bang mamatay? Walang ibang dapat sisihin, mga tao. Kuya Pinsan, tulungan mo ko pakiusap. Hindi ko sinasadya talaga. Talaga, hindi ko alam na siya ang punong tagapamahala. Ahahahahahahaha. Layunin mo nang gumanti, di ba? Tapos sasabihin mong hindi mo sinasadya? Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Dalhin siya sa baba. Swe kuya, wag. Punong tagapamahala, maawa na po kayo. Patawarin niyo na ako, kunwari niyo na lang akong hindi nakita. Ayokong mamatay, pakiusap. At tungkol dito sa babaeng ito, hindi ko man lang siya hinawakan. Seryoso ako, ni hawak hindi ko nagawa. Ibabalik ko siya sa'yo ng buo pa rin. Damin. Hindi ko talaga inakala na ganyan kataas ang posisyon mo. Noon, nagpapanggap lang kami ni Wang Xin. Walang totohanan. Paano ba naman kita malilimutan? Ang ganitong klase ng babae talaga dapat ilagay sa hawla ng baboy at lunurin. Damin, totoo ang pag-ibig ko sa'yo. Ilang taon na rin ang relasyon natin. Hindi mo naman pwedeng tratuhin akong ganito ka-harsh. Damin. Wanying, ayos ka lang ba? Narinig ko si Xue Daming ay pumunta dito para agawin ang ikakasal. Pinapaalis ko na siya agad. Chu, ayos lang ako. Ilang tao ba balak mong dalhin para paalisin ako? Ikaw, bakit hindi ka pa umalis agad? Hintayin mong dumating ang mga tao ko, tiyak mababalian ka ng binti. Ang lakas pa ng loob mong agawin ang ikakasal. Aba, hindi mo yata alam kung sino ka. Tama na ang mga sinasabi mo. Sa totoo lang si Damin. Sino nga ba talaga siya? Miss Lin, si Xue Ye, sa katunayan siya ang chairman ng Xue Group at siya pa ang pinuno ng Hua Air Corporation. Ang lahat ng bagay sa Huaguo ay kanya. Ano? Wan Ying, dahil sinabi mong ang tadhana mo ay magpakasal sa mayamang pamilya, edi pakasalan mo ako. Handa ako. Paano naman naging posible yon?